Dati siyang reincarnation ng isang napakalakas na Oni subalit dahil sa takot sa kanyang kapangyarihan, siya ay sinelyuhan ng kanyang angkan at ginawang ordinaryong tao kaso nang siya ay nagbalik ay muling nanginginig ang buong mundo. Nagsisimula ang kwento sa tunog ng mga kuliglig sa loob ng classroom sa isang mainit na tag-araw. Si Naruto ay nakakatulog sa klase nang gisingin siya ni Sasuke bago pa siya mapapag-alitan ng kanilang guro. Sa katunayan ang bida na may blonde na buhok ay si Harudo at ang kaibigan niya ay si Taji at kakatapos lang managinip ni Harudo tungkol sa sarili niyang Shikigami. Pagkatapos ng klase ay lumabas silang magkaibigan para bumili ng ice cream pampalamig dahil sa sobrang init. Habang nag-uusap sila ay biglang may dumating na babae na sumugod kay Harudo at sinermonan siya nito dahil hindi siya sumasagot sa mga tawag niya, tapos ay niyayang kumain bilang pambawi. Tumambay sila sa isang park at nilibre ni Harudo ang babae na si Hokuto ng shaved ice. Pagkatapos kumain ay binanggit ni Hokuto ang tunay niyang pakay at gusto niyang malaman kung nagpasya na ba si Harudo na maging isang Oni. Sa kwento ni Hokuto ay nalaman nating miyembro pala si Harudo ng pamilya Tsuchim Mikado at inapo siya ni Oni no Sim, pero wala talagang balak si Harudo na maging isang Oni dahil hindi niya nakikita o nararamdaman ang mga espiritu. Sa pamilya nila ay wala siyang talento. Bukod doon ay matagal na silang pumili ng magiging tagapagmana at habang nag-uusap ay natapunan ni Harudo ang sarili niya ng shaved ice kaya natigil muna sila. Tanong ni Taji kung ano ang susunod nilang gagawin dahil kakalipat lang niya dito at nagsuggest si Harudo na panoorin nila ang mga fireworks. Matapos nilang magkasundo ay nagpaalam na sila kay Hokuto. Bago sila magkahiwalay ay tinanong din ni Taji si Harudo kung ayaw ba talaga nitong maging Oni. Ayaw pa rin talaga ni Harudo dahil naniniwala siyang wala siyang talento pero sabi ni Taji ang mahalaga ay kung gusto niya ba o hindi. Hindi raw tungkol sa talento yon dahil naniniwala siyang may malaking potensyal si Harudo. Napagkasundoan nilang magkikita kinabukasan at bago sila naghiwalay ay naglakad paakyat ng hagdan si Harudo at pinanood ang tren na sinasakyan ni Taji. Habang naguguluhan pa siya ay may narinig siyang yabag mula sa kabilang bahagi ng tulay. Nang lingunin niya ay nakita niya si Natsum at ang tagapagmana ng pamilya Tsuchimado. Medyo natuwa silang dalawa na magkita muli at pinuri nila ang magandang tanawin at nagkwentuhan. Nandito si Natsum para bisitahin si Harudo ng isang linggo dahil summer vacation pa at nag-usap sila tungkol sa buhay nila. Comfortable ang buhay ni Harudo bilang branch family habang sobrang abala naman si Natsum dahil siya ay mula sa main family. Minsan ay naiinggit siya sa simpleng buhay ni Harudo at nang marinig ito ay humingi ng paumanhin si Harudo dahil wala siyang silbi, pero hindi naman iyon ang ibig sabihin ni Natsum at nagkatampuhan sila saglit at biglang nabanggit ni Harudo na hindi cute si Natsum, dahilan kaya nagulat ito at galit na umalis. Kinabukasan ay dumalaw si Taji sa bahay ni Harudo at naputol ang kwento ni Taji dahil sa balita sa TV tungkol sa isang malakas na Oni na pumipigil sa isang espiritong sakuna sa Shibuya. Kilala ni Taji ang Oni na ito na isa pala siya sa 12 Heavenly Generals at nakita ni Harudo ang kaguluhan sa Tokyo at naisip niyang kaya pala umuwi dito si Natsum para magpahinga. Kinuwento niya kay Taji ang sitwasyon niya, na ang mga miyembro ng branch family ay nagiging Shikigami para sa main family at sinamantala naman ni Taji na hikayatin muli si Harudo na seryosohin ang pagiging Oni. Kinagabihan ay pumunta sila sa isang festival at malalim na iniisip ni Harudo ang sinabi ni Taji. Biglang dumating si Hokuto na nakayukate kaya't namangha si Harudo at habang nahihiya pa sila, niyaya ni Taji ang dalawa na libutin ang festival. Kumain sila at naglaro hanggang huminto si Hokuto sa isang shooting booth. Gusto niyang kunin ni Harudo ang kahon na premyo at ayaw niya makita itong malungkot, kaya sinubukan niya pero matapos gumastos ng 1,000 yen na hindi pa rin niya matamaan ang kahon. May isang bala na lang natitira kaya nag-focus siyang mabuti at nang paputok na siya, bumubulong si Hokuto na hahalikan niya si Harudo kapag nataman niya ang target at nagulat si Harudo at nataman niya nga ito at tuwang-tuwa si Hokuto at nakalimutan agad ang sinabi niya, samantalang si Harudo ay gulat na gulat pa rin. Ang premyo pala ay laruan na panggawa ng bula pero ang talagang gusto ni Hokuto ay ang ribbon na kasama nito. Itinali niya ito sa buhok niya kaya't lalo siyang gumanda at hindi maalis ni Harudo ang tingin sa kanya. Nagpatuloy sila sa kasiyahan pagkatapos noon at sa hindi kalayuan sa kinaroroonan ng tatlo, isang babaeng nakaayos ng mag-ara ang namamasyal sa mga stall ng pista. Sa halip na gumamit ng pera ay nagbabayad siya gamit ang itim na card at samantala ay umakyat sina Harudo at ang kanyang grupo sa dambana sa tuktok ng burol.
Doon ay isinulat ni Hokuto ang kanyang hiling na sana'y maging Oni si Harudo. Nang makita iyon ay nainis siya at lahat na lang ay tila gustong sila na ang magdesisyon para sa buhay niya. Ang gusto lang naman niya ay mamuhay ng tahimik sa probinsya at magsaya kasama si Hokuto at Taoji, pero gusto pa rin ni Hokuto na siya'y maging Oni at ayaw na niyang makipagtalo kaya't itinapon ni Harudo ang wish card ni Hokuto sa lupa bilang protesta. Nasaktan si Hokuto at tumakbo palayo habang umiiyak. Si Tai na medyo humanga kay Harudo dahil nasaktan nito ang dalawang babae sa loob ng 2 araw, ay napabuntong hininga at tinanong siya kung kailangan pa ba niya siyang suntukin para lang mapilitang humingi ng tawad kay Hokuto. Sagot ni Harudo na ganon ba talaga kahirap ang mamuhay ng payapa. Bigla na lang lumitaw ang misteryosang babae at inanyayahan niya ang dalawa na maging test subject niya. Agad na isinisi ni Tai kay Harudo ang lahat at sabay sabing siya kasi ay galing sa kilalang pamilya. Alam ni Toji na ang babaeng ito ay hindi ordinaryong si Suzuka at isa siya sa 12 Heavenly Generals ay siguradong hindi siya pangkaraniwan. Ngayon ay dumating siya para muling buuin ang isang makapangyarihang bawal na ritual na minsang ginawa ni Yako at ito ang Grand Spirit Summoning Ritual, o Taisenfakan na pinamumunuan ng angkan ng Tsuchimikado. Habang papalapit siya sa kanila ay biglang nabasag ang katahimikan sa pagdating ng mga truck at 3 sasakyan ang dumating at pinalibutan sila. Mula rito ay naglabasan ang mga ahente at nagbitaw ng mga bagay na may dalang mga talisman para bumuo ng barrier. Galing sila sa Bureau of Magical Investigation at dumating para arestuhin si Suzuka dahil pinaghihinalaan itong gumagamit ng ipinagbabawal na mahika. Naiinis si Suzuka sa istorbo kaya't tinawag niya ang isang corpse controller at nagbibitaw ito ng libo-libong talisman na bumabalot sa kanya na parang kapon, at pagkatapos ay naglabas ng malaking bahan na nagkalat sa lahat. Nahuli si Harudo ni Suzuka at sa sandaling iyon na dumating si Hokuto matapos marinig ang kaguluhan. Habang tumatakbo siya ay tinatawag si Harudo at napagtanto ni Suzuka na maling tao ang nakuha niya at si Natsam pala ang kailangan niya, hindi ang isang kamag-anak lang. Nag-iwan siya ng mensahe para kay Natsam na kung hindi siya pupunta sa kanya, puputulan niya ang 2 itlog ni Harudo pero hindi siya tumigil doon at nang mapansin niya ang nararamdaman ni Hokuto, pilit niyang hinalikan si Harudo sa harap nito at pagkatapos ay umalis siya. Lumapit si Harudo kay Hokuto na nasasaktan at napupuno ng dalamhati at bumagsak ang luha ni Hokuto, at kahit anong paliwanag ni Harudo na hindi na mapapawi ang sugat sa kanyang puso, sa mga sumunod na araw ay hindi na pumasok sa eskwelahan si Hokuto at hindi na siya makontak ni Harudo. Samantala ay nakapagpadala na siya ng mensahe kay Natsam at kasabay nito, binanggit ni Toji ang ritual na sinabi ni Suzuka ang Taisenfakan, ang Grand Spirit Summoning na isang teknik na napakalakas. Marami sa Miya ang naniniwala na sinubukan ni Yakyo na gamitin ito para muling buhayin ang sarili. Doon naisip ni Taoji na baka gustong gamitin ito ni Suzuka para buhayin ang isang patay na tao at kung si Yako ang tao na iyon, muling masisira ang mundo at maaaring ginagamit niya si Natsam na taga-angkan ng Mikado. Biglang tumunog ang telepono at sinagot ito ni Harudo at si Natsam ang tumawag. Nagkita silang dalawa sa isang kafe habang umuulan at matapos ang maikling pag-uusap, sinabi ni Natsam kung bakit siya naroon at ang altar para sa ritual ng Taisenfakan ay nasa bundok sa likod ng pangunahing bahay ng pamilya na isang lugar na tinatawag na Mayama. Doon gagawin ni Suzuka ang ritual kaya't pumunta si Natsam para protektahan ang altar. Napabuntong hininga si Harudo at sinabi sa kanyang pinsang babae na bumalik na lang sa Tokyo at siya na ang bahala sa altar. Aniya dahil bahagi siya ng angkan ng Tsuchimikado na tungkulin na rin niya ito at kung si Natsam ang pakay ni Suzuka, mas ligtas siya sa Tokyo kung saan may ibang makakaprotekta sa kanya na medyo gumagaan ang loob ni Natsam nang marinig iyon, pero habang nag-uusap sila ay nabanggit ni Harudo na pinilit siyang halikan ni Suzuka at bigla itong kinagalit ni Natsam. Sinubukan ni Harudo na magpaliwanag at ayusin ang sitwasyon pero biglang sumakit ng matindi ang kanyang tiyan, may lumabas na talisman na naging bubuyog mula sa kanyang bibig at lumipad ito papunta kay Natsam at sinaksak siya, inubos ang kanyang spiritual energy at pagkatapos nito ay lumipad palayo ang bubuyog. Dali-daling dinala ni Harudo si Natsumi pabalik sa pangunahing bahay at ayon sa kanya, pupunta doon si Suzuka para gawin ang ritual at kailangan niyang makarating agad para magamit ang mga kagamitan na makapagpapabalik ng kanyang lakas sa espiritual. Sa taxi ay tumawag si Toji para sabihing nagkakagulo na sa pulisya at maraming sasakyan mula sa Bureau of Magical Investigation ang dumating,
Naghahanda na silang hulihin si Suzuka at ipinag-ulat ni Harudo kay Toji ang sitwasyon, pero biglang may lumitaw na mga haligi na tubig na paikot-ikot dahilan para huminto ang taxi. Alam niyang nasa malapit si Suzuka kaya tinutusan niya ang driver na ipagpatuloy ang paghatid kay Natsum pabalik sa pangunahing bahay habang siya naman ang bahala kay Suzuka. Sinundan niya ang mga bakas ng labanan at nakita niyang napapalibutan na ng mga ahente mula sa bureau si Suzuka. Nasa alanganin si Suzuka at pinuprotektahan ang bubuyog habang nakikipaglaban at hindi siya sumuko, kaya tinawag niya ang isang corpse controller na nakatago sa loob ng kotse at mas malaki ito kaysa sa mga nauna, isang atake lang mula rito ay kayang sirain ang lahat. Nagpaikot ito ng sinulid at ibinalot ang mga uni at sinisipsap ang lahat ng kanilang espiritual na lakas, pagkatapos ay niyakap ni Suzuka ang bubuyog at nagsalita tungkol sa muling pagbuhay sa kanyang kapatid, biglang tumunog ang telepono at natuklasan ang pinagtaguan ni Harudo. Si Hoko ang tumatawag pero hindi niya sinagot at hinarap si Suzuka at tinanong niya kung bakit siya nananakit ng maraming tao para lang buhayin ang iisa. Hindi nakaramdam ng konsensya si Suzuka at naniniwala siyang tama ang ginagawa niya. Sinimulan niyang ikwento ang kanyang pinagdaanan na hindi kailanman itinuring silang tao ng kanilang mga magulang, pareho silang kinuha para gawing eksperimento at isinailalim sa maraming ipinagbabawal na mahika, ang mga taong iyon din ang naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Naniniwala siyang kaya niya itong buhayin gamit ang espiritual na enerhiya ni Natsum bilang kapalit at ang kapalit ay ang sarili niyang buhay. Tinutulan ito ni Harudo at aniya ay marahil ay ayaw na ng kapatid niya na gawin ito at ibinuwis ng kanyang kapatid ang sarili para mabigyan siya ng magandang buhay, pero ito ang ginagawa niya ngayon. Sigurado siyang hindi ito gugustuhin ng kanyang kapatid at hinikayat niya si Suzuka na pag-isipan ulit ang lahat. Habang nagdadalawang isip na si Suzuka ay biglang sinubukan na hulihin siya ng isa sa mga ahente at sa galit, iniutos ni Suzuka sa corpse controller na umatake. Tumakbo si Harudo para protektahan ang ahente pero si Hokkaido ang siyang tinamaan at dumating siya matapos hindi sagutin ni Harudo ang tawag. Tinulak niya ang nilalang palayo at sa kanyang huling sandali ay inamin niya ang kanyang nararamdaman para kay Harudo bago siya tuluyang naging isang talisman, isa pala siyang Shikigami mula pa sa simula. Labis ang lungkot ni Harudo sa pagkawala ng kaibigan at tinawanan siya ni Suzuka at nagbabala na kapag muli silang nagkita, papatayin niya ito at pagkatapos ay umalis siya at iniwan na wasak si Harudo sa gitna ng dalamhati. Tumakbo si Harudo papunta sa pangunahing bahay gamit ang lahat ng lakas niya at habang tumatakbo, naalala niya ang mga alaala nila ni Hoko at pagdating niya ay nakiusap siya kay Natsum na gawin siyang Shikigami nito, dahil sa pagtakas niya sa responsibilidad ay nawala sa kanya ang pinakamahalaga. Ayaw na niyang tumakbo at kailangan niya ng lakas para protektahan ang lahat, tumugon si Natsum sa kanyang hiling at ginamitan niya ng kutsilyo ang kanyang labi, saka ginamit ang dila para gumuhit ng bituin sa mata ni Harudo bilang ang binding ritual. Naging personal na Shikigami na siya ni Natsum at sa wakas ay nakita niya ang bagay na noon ay di pa niya nauunawaan. Walang sinayang na oras ay nagtungo silang dalawa sa altar kung saan isinasagawa na ni Suzuka ang huling bahagi ng ritual. Nang maramdaman ni Suzuka ang kanilang presensya ay inutusan niya ang Spider-type corpse controller na bumuo ng barrier sa paligid nila para hindi sila makapasok. Sinubukan na kausapin ni Natsum si Suzuka na hindi dapat nakialam ang buhay sa kamatayan pero ayaw pa ring makinig ni Suzuka at inatake sila ng nilalang. Agad na sinabi ni Harudo kay Natsum na gabayan ang kabayo para sundan siya, ginamit niya ang kanyang espada para putulin ang isa sa mga paa ng halimaw. Samantala ay tumawag pa si Suzuka ng mas maraming corpse controller para makakuha ng oras at habang nilalabanan nila ang mga ito, sinimulan ni Suzuka ang ritual at kumalat ang tunog ng mga tambol sa kabundukan at habang nakatuon ang pansin ni Harudo sa altar, inatake siya ng corpse controller at nalaglag mula sa kabayo. Sa panahong iyon ay tinawag ni Natsum si Hokkaido para iligtas siya at isa itong dragon-type na Shikigami na nagpoprotekta sa mga miyembro ng angkan ng Tsuchin Makato. Kinuha nito si Harudo at ibinalik kay Natsum at pagkatapos ay hindi na ito nakinig sa utos at agad umatake sa corpse controller, nagbanggaan ang dalawang nilalang ng paulit-ulit. Pagkabawi ni Harudo ay ginamit ni Natsum ang kanyang dugo para alisin ang selyo sa espada ni Harudo at ginawang isang banal na tagapatay. Nagpatuloy sila at ibinaba ni Natsum si Harudo mula sa kabayo para harapin ang Spider-type at ginamit niya ang banal na espada para maparalisa ang halimaw. Para masiguro ay inakyat niya ito at hinanap ang core mula sa itaas at nang makita niya ito,
Tinapos ito ni Natsum gamit ang isang pagtirang pana at pagkatapos ay muling sumakay sa kabayo sina Harudo at Natsum at nagmadaling tumakbo patungo sa altar, pero gumagana pa rin ang spider at galit na galit itong sumugod sa kanila. Buti na lang at dumating si Hokkaido para harapin ang halimaw kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Natsum na magpatakbo ng kabayo ng buong bilis. Pagdating niya sa altar ay bago pa siya makakilos at pinapagana agad ni Suzuka ang isang charm na bumihag sa kanilang dalawa, saka ipinagpatuloy ang ritual. Nang pumasok ang bubuyog sa bangkay ay natapos na ang ritual na isang haligi na liwanag ang lumitaw sa langit, kasabay ng paglabas ng mga itim na proyektil at nang hamupa ang liwanag ay nabuhay na muli ang kapatid ni Suzuka, pero sandali lang ang saya niya dahil sinimulang sakalin ng sariling kapatid si Suzuka at ito ang kapalit ng ritual at tinanggap ito ni Suzuka ng may ngiti. Si Harudo na kahit punong-puno ng galit kay Suzuka dahil sa pagkamatay ni Hokoto, ay hindi natiis na manood lang habang may tao na namamatay sa harapan niya at pilit siyang kumawala at ginamit ang kanyang tainga para alisin ang charms. Pinalaya si Natsum na siya namang nag-alis ng natirang charm kay Harudo. Walang sinayang na oras ay sumugod si Harudo para labanan ang kapatid ni Suzuka, gamit ang kanyang mga mata bilang Oni-Oji at nakita niyang may tali o sinulid na kumokontrol sa kapatid ni Suzuka at tinangka niya itong putulin pero hindi niya ito mahahawakan. Sa desperasyon ay inihagis niya ang kahon na nasa likod niya at dito ay umaasang tutulungan siya ng kanyang mga ninuno. Sumabog ito at sa panaginip ay nakita ni Harudo si Yako na nakikipag-usap sa isang Shikigami na nangakong magsisilbi sa kanya habang buhay. Pero bago pa siya makapakinig pa ay ginigising siya ni Natsum. Gumamit siya ng spell para itaboy pabalik ang mga kaluluwa at makalipas ang ilang sandali ay tapos na ang lahat. Naiwan na lang si Suzuka na umiiyak sa tabi ng bangkay ng kanyang kapatid at nang makita siyang nasasaktan ay nawala na ang paghihiganti sa puso ni Harudo, pero nanatili pa rin ang sakit ng pagkawala ni Hoko. Sinuri ni Natsum ang charm ni Hoko at sinabing nabubuhay pa ito na isa pala siyang uri ng interactive Shikigami, ibig sabihin ay may taga-kontrol siya at malapit lang at nang marinig ito, napawi ang lungkot ni Harudo at umasa siyang muli silang magkikita balang araw. Kinabukasan ay ikinwento ni Harudo kay Taoji ang lahat ng nangyari at ang tanong ngayon kung sino ang tunay na master ni Hokkaido. Sinabi rin ni Harudo kay Taoji na pupunta na siya sa Tokyo dahil kailangan laging malapit ang Shikigami sa kanyang master, ibig sabihin ay mag-aaral na rin siya sa Amoji Academy kasama si Natsum. Hindi nagtagal ay dumating na si Harudo sa Tokyo at ilang sandali pa, sinundo siya ni Natsum na nakabihis bilang lalaki na isang tradisyon daw sa kanilang pamilya. Hindi naintindihan ni Harudo kung bakit kaya sinasapak siya ni Natsum at biglang dumating din si Taoji at nag-enroll din siya sa parehong academy at matapos ang insidente sa Ani-Oji, nagkaroon si Taoji ng kakayahang makakita ng mga espiritu at ipinakilala ni Harudo si Natsum kay Tai pero kilala na pala siya nito. Aniya tatlo daw silang madalas maglaro noon at si Natsum pala ang master ni Hokoto. Madalas gamitin ni Natsum si Hokoto para makipag-ugnayan kay Harudo at ipahayag ang kanyang damdamin. Nasa kanya pa rin ang ribbon mula noong nagtungo silang tatlo sa pista at hindi pa rin ito napapansin ni Harudo. Pagdating nila sa academy ay binigyan ng dorm room at school uniform si Harudo at pagkatapos magbihis, nagtungo sila sa loob ng paaralan na isang pusa ang gumagabay sa kanila papunta sa principal. Sinabi ni Mio na dahil konektado sila kay Natsum na pinaniniwala ang reinkarnasyon ni Yako. Siguradong makakatanggap sila ng hindi ka nais-nais na atensyon sa paaralan at si Yako ay dating isang ordinaryong Oni-Oji na may kabutihan at kasamaan. Matapos mabigo sa ritual na Town and Falcon ay nagkaroon ng sakunang espiritual na nagdala ng kahihiyan sa angkan ng Tsuchimikado. Gayunman ay may mga tagasunod pa rin siya na nagnanais mapalapit kay Natsum dahil sa chismis. Naabala ang pag-uusap nila nang pumasok ang isang paika-ikang lalaki. Tinapos ng principal ang pulong at ipinakilala siya bilang si Jin ang kanilang homeroom teacher. Dinala sila sa klase at ipinakilala sa harap ng lahat na kaagad ay hinarap ni Harudo ang una niyang hamon. Isang babae ang tumayo at tumutol sa pagpasok ni Harudo sa klase at inaakusahan siya na ginagamit lang ang pangalan ng pamilya Tsuchimikado para makapasok sa paaralan sa likod na daan. Tumayo si Natsum at pinabulaanan ang lahat ng paratang. Aniya matapos ang sakunang espiritual ay bumagsak na ang reputasyon ng pamilya Tsuchimikado at wala na silang kapangyarihang impluwensyahan ang kahit ano. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa at imbes na aawatin sila ay natuwa pa ang guro.
Sa huli ay nanatili si Harudo sa klase at nakausap lang sila ni Natsum sandali bago siya umalis para sa isang espesyal na pagsasanay. Para malaman ang mga nangyayari sa klase ay dinala ni Taoji si Harudo at tinanong ang isang tahimik na kaklase na si Tenma. Ayon kay Tenma, ang babaeng nagreklamo kanina ay si Kyoko na apo ng principal at tagapamuno ng pamilya Kirashi. Dati ay naglalaban ang pamilya Kirashi at Sachem Makato pero nangyari ang sakuna, at nanguna ang Kirashi kaya't hindi na nakapagtataka kung nag-aaway sina Kyoko at Natsum sa klase. Dagdag pa ni Tenma ay bihira magsalita si Natsum sa klase kaya nagulat ang lahat nang magsalita siya para ipagtanggol si Harudo. Hinahapunan ay nagulat naman si Natsum nang makita ang grado ni Harudo na puro 0 sa lahat ng asignatura, kaya't nagpasya siyang tulungan ito sa mga basic na aralin. Dumating ang guro at tinawag siya para sa training at iniwanan niya si Harudo ng listahan ng mga kailangang aralin sa library. Nag-aral siya hanggang gabi at saka bumalik sa dormitoryo para magpahinga. Doon lang niya naalala na nagpadala pala ang kanyang ama ng Shikigami mula sa probinsya. Nang silipin niya ito at aksidenteng naipatawag ang isang babae at ipinakilala niya ang sarili bilang si Kan, isang Shikigami na itinalaga para protektahan siya at nahihiya siyang magpakilala. Nausisa si Harudo kung anong kapangyarihan meron siya. Kaya niyang maging invisible at magpaapoy at pumatay sa kalaban na sobrang ikinatuwa ni Harudo. Pinuri niya si Kan na siyang ikinahiya nito at tinanong niya kung pwede niyang hawakan ang buntot ni Kan dahil curious siya. Namula si Kan dahil sensitibo raw ito pero pumayag pa rin. Natuwa si Harudo dahil pakiramdam niya ay parang aso nila sa bahay ang buntot dahil curious pa rin siya. Tinanong niya kung paano gumagana ang buntot at dahil sa matinding hiya, bigla na lang niyang hinubad ang pantalon para ipakita ito at sakto namang dumating si Natsum para turuan siya. Nang makita niya ang eksena ay hindi na nakapagpaliwanag si Harudo at agad siyang pinagbuhatan ng kamay ni Natsum. Kinabukasan sa sobrang pagod niya kaya hindi makapag-concentrate, pinagsabihan siya ni Teacher Jin at si Kyoko naman ay nagsalita at sinabing ipagpatuloy na lang ang leksyon dahil ayaw niyang mapag-iwanan dahil sa isang inutil. Pero hindi ito nagustuhan ng guro at ang mga napag-iiwanan ay realidad ng buhay pero hindi ibig sabihin ay tama iyon. Nagsorry si Harudo at nangakong babawi basta't may tutulong sa kanya at aniya, hindi siya narito para makipaglaro kundi para maging isang Oni-OG. Matindi ang puna ni Kyoko pero agad lumitaw si Kan at tinutukan siya ng espada at pinagbantaan siyang huwag babastusin si Harudo. Hindi umatras si Kyoko at agad na tinawag ang sarili niyang Shikigami at bago pa magsimula ang labanan, pinigilan sila ni Teacher Jin at iminungkahing magkaroon sila ng maayos na duelo. Alam ni Harudo na hindi siya mananalo kung si Kan lang ang kasama, kaya humiling muna siya ng tulong kay teacher bago magsimula ang laban at nagbihis si Harudo ng panglaban kasama si Kan at pagsimula ng laban, agad nabasag ang kanyang kahoy na espada at si Kyoko ang idineklarang panalo. Pagbalik sa klase ay sinermonan siya ni Natsum dahil sa pagiging mayabang at habang nag-uusap sila, may mga kaklase na lumapit kay Harudo at humanga sila sa tapang niya at natuwa rin sila kay Kan dahil bukod kina Kyoko at Natsum, siya lang ang pangatlong estudyante sa klase na may guardian Shikigami. Mula sa malayo ay nakita ni Natsum na napapalibutan si Harudo ng mga kaklase at medyo nalungkot siya. Dumating si Tai para aliwin siya pero sa inis ni Natsum ay umalis na lang siya at pagpasok ni Kyoko sa klase, nakita niya ang eksena at lumapit. Kinabukasan ay hiniling ni Kyoko na makausap ng private si Harudo para humingi ng paumanhin sa naging masakit niyang ugali. Tinanong niya kung bakit ginamit siya para kausapin si Natsum at doon inamin ni Kyoko na noong bata pa sila, may pangakong binitawan sila ni Natsum. Pero nang magkita silang muli sa academy ay parang hindi na siya kilala ni Natsum at labis siyang nasaktan. Tinanong niya si Harudo kung ano ang relasyon nila ni Natsum dahil narinig daw niya kay Taoji na naging Shikigami daw siya ni Natsum dahil sa pisikal na ugnayan. Agad itong itinanggi ni Harudo at aniya ay ginawa nila iyon sa normal na paraan at bukod pa roon, ang relasyon nila ay master at tagapagsilbi at ang gusto lang niya ay tumulong kay Natsum na dalhin ang bigat ng pamilya. Nang malinaw ang isip ni Kyoko doon lang siya nakaramdam ng ginhawa at tumayo siya ng medyo malapit kay Harudo. Nakita ito ni Natsum pagdating niya at bago pa man makapagpaliwanag si Harudo, inakusahan siya ni Natsum na hindi seryoso sa training at puro pambola lang sa iba ang ginagawa. Sinabi niyang huwag umasa sa iba kundi dapat umangat gamit ang sariling lakas at may halong sama ng loob ang boses niya na nauuwi sa pag-iyak.
Lumapit si Harudo para aliwin siya at biglang bumukas ang pader sa tabi nila at itinulak ni Natsum si Harudo palayo bago siya tinangay ng itim na ulap. Dumating sina Toji at Tenma matapos marinig ang ingay at nakilala ni Tenma ang may plano na isang tagasunod ni Yako, gaya ng nabanggit ng principal dati at may mga tagasunod ni Yakuzo na sinusubukang mapalapit kay Natsum, kaya pala siya iniimbestigahan noon ng Bureau of Magic Investigation. Napagtanto ni Harudo na nagsisinungaling si Natsum tungkol sa special training at inilayo niya ang sarili sa iba para hindi sila madamay. Pinagsisihan ni Harudo ang pagiging pabaya at hindi niya agad ito napansin at tumakbo si Tenma at inabot kay Harudo ang tungkod na ipinabigay ni Teacher Jin. Sama-sama silang naglakad para hanapin si Natsum at samantala ay dinala na si Natsum sa harap ng isang baliw na tagasunod ni Yako na gustong gisingin si Yako. Dumating ang grupo ni Harudo at ipinatawag ng tagasunod ang isang demonyong may isang braso na isa sa dalawang tagapagtanggol ni Yako at agad silang inatake. Nagawa pa ring harangin ng tungkod ni Jin ang unang atake at naghiwa-hiwalay sila para umatake. Pero dahil kulang sa karanasan sa labanan ay mabilis silang na-overwhelm na pinilit ng tagasunod si Natsum na aminin na siya ay reinkarnasyon ni Yako, at nangakong hindi sasaktan ang grupo ni Harudo kung gagawin niya ito. Tumutol si Harudo at sinabing hindi niya kailangang tanggapin ang lahat mag-isa na maaari siyang umasa sa kanila at tutulungan nila siya. Nabawi ni Natsum ang kanyang lakas ng loob at tumanggi sa tagasunod at sa galit, ipinautos nitong atakihin ng demonyo ang buong grupo. Tinawag ni Kyoko ang kanyang Shikigami at itinaga ang paa ng demonyo para mapabagal ito. Inistorbo naman ni Kan ang halimaw habang ginamitan ito ni Tenma ng kuryente at nang yumukod ang demonyo, sinugod ito ni Harudo at tinamaan ang maskara at nawalan ito ng kontrol at sa takot ay tumakbo palayo ang tagasunod. Agad na pinalaya ni Harudo si Natsum at tinawag niya si Hokuto para tapusin ang demonyo at natapos ang laban. Nagpasalamat siya sa lahat ng tumulong at sinaliksik ni Tai ang talisman sa mata ng demonyo at napag-alamang peke ito at kung totoo iyon ay wala sana silang laban. Ngayon si Kyoko na ang tumutulong kay Harudo sa pag-aaral, si Natsum naman ay lumipat sa kwarto katabi ni Harudo dahil gusto na niyang umasa sa kanya gaya ng sinabi niya noon. Habang naglilipat ng gamit ay nalaman ni Harudo na gusto pala ni Kyoko si Natsum. Siguro dahil sa pananamit ni Natsum ay akala pa rin niyang lalaki ito at medyo nagulat si Harudo sa natuklasan niya. Isang araw ay nag-iinspeksyon ang dorm supervisor habang casual na nagkukwento nang bigla silang nakarinig ng kakaibang ingay. Dahil sa curiosity ay sinilip nila ito at nakita nilang hinuhubaran ni Harudo si Natsum, isang nakakagulat na eksena tungkol sa isang di umano'y boy love couple na agad silang kumuha ng mga litrato. Narinig ng ibang babae ang kaguluhan at lumapit para makita rin at lahat sila'y nasaksihan ang parehong bagay. Mabilis kumalat ang chismis sa cafeteria at narinig ni Tai ang paliwanag ng dalawa at lahat ay nagsimula lang sa gulo sa shared bathroom na nauwi sa ganoong eksena. Ngayon ay natatakot na lumapit ang mga lalaki sa kanila, habang ang mga babae ay tuwang-tuwa at sinusuportahan pa sila bilang love team. Lahat ng ito ay dahil sa boyish na pananamit ni Natsum at makalipas ang ilang araw ay nagsawa rin ang mga tao sa chismis. Iminungkahi ni Harudo na maglibang sila sa day off at gusto muna niyang magpahinga sa pag-aaral at training. Hindi nakasama si Taoji dahil abala kaya't silang dalawa lang ni Natsum ang umalis. Palihim na natuwa si Natsum dahil parang date ito para sa kanya at noong linggo, pumunta silang dalawa sa syudad at gustong bumili ni Harudo ng damit. Mas gusto niya sa mga ukay-ukay dahil wala siyang masyadong pera para sa bago at tinanong niya si Natsum kung may alam siyang lugar, pero wala at sa online lang daw siya bumibili at napabuntong hininga si Harudo at bulong na sana si Taoji na lang ang inaya niya. Nasaktan si Natsum sa sinabi niya kaya't nagpumilit siyang dalhin siya sa kung saan, pero nauwi sila sa pag-ikot-ikot hanggang dapit hapon na walang mapuntahan at nang iminungkahi ni Harudo na tapusin na ang lakad, dinala siya ni Natsum para ipagpatuloy ito. Napansin ni Harudo na may kakaiba sa paligid at agad siyang dinala palayo at napasok pala nila ang Love Hotel District. Nang ma-realize ito ni Natsum ay namula siya sa hiya at ang nararamdaman niyang saya ay napalitan ng kahihiyan, tapos naging pagkadismaya. Akala ni Natsum ay totoong date ito para sa kanilang dalawa pero nauwi lang sa ganito. Ang pagulan ay parang huling patak ng dalamhati sa puso niya at sinubukan siyang aliwin ni Harudo, pero kinailangan nilang umalis nang marinig nila ang boses ng dalawang dorm supervisor at may nagsumbong daw na nasa malapit sila. Wala silang mapagtaguan kaya't napilitan silang pumasok sa isang kalapit na love hotel na isang sobrang awkward na sitwasyon,
Binuksan ni Harudo ang TV pero puro adult films ang palabas kaya't natarante siya at agad binago ang usapan. Sinabi niya na masaya na siyang makasama si Natsum kahit wala silang masyadong ginawa. Dahil dito ay gumagaan ang loob ni Natsum at nang makita niyang basang-basa ito, sinabi ni Harudo na magpapalit ito ng damit para hindi magkasakit pero nagkamali ng intindi si Natsum, akala niya gusto ni Harudo ng ganong bagay, kaya sinabi niyang siya muna ang maliligo. Habang parang nagiging romantic na ang eksena at biglang lumitaw si Kan at medyo malamig at halatang nagseselos ang tono niya, sinabi niyang may mga Shikigami nang naghahanap sa kanila, yung pagmamayari ni Tenma at Kyoko, ang dalawang dorm supervisors na hindi pa rin sumusuko at humingi pa ng tulong. Natarante si Harudo at iniisip na kapag nahuli sila tapos na ang buhay estudyante niya, iginiit ni Natsum na kaya niyang harapin ang mga Shikigami nila pero bago pa man sila makampante, malungkot na ibinalita ni Kan na dumating na si Mr. Jin na nagkataon na dumaan daw ito. Pagkarinig ng buong kwento at nagpasya si Jin na tulungan sila at sa pamamagitan ng pagtawag pa ng 6 na Shikigami para pabilisin ang paghahanap, natarante si Natsum at agad gumawa ng barrier kaso hindi siya sigurado kung sapat ito para makatakas. Habang ang takot ay unti-unting nagiging kawalan ng pag-asa ay naisip ni Harudo ang isang pangalan, si Taoji. Tinawagan niya ito para humingi ng tulong at tinunton ni Taoji ang hotel at isinama si Natsum paalis, habang si Harudo ay pumunta sa ibang direksyon. Ipinakilala ni Taoji si Natsum sa grupo ni Jin at kunwaring aksidente lang na nagkasalubong sila at maya-maya, dumating din si Harudo na nagkunwaring bagong dating, sa paraang iyon ay muntik na silang makaligtas pero hindi pa natapos. Bumalik si Kan at iginiit na naiwan ni Harudo ang kanyang tuwalya at hairbrush sa Love Hotel at lahat ng tao ay nagtaka. Ang tingin nila kay Harudo ngayon na hindi lang siya mukhang babae, mukhang may hilig din siya sa mga batang babae. Sa puntong ito ay wala nang makapagliligtas sa kanya at lahat ay umiwas, wala nang gustong tumulong kay Harudo at bumalik ang mga Shikigami ni Jin at siya naman ay nagtungo para harapin ang tagasunod ng kulto na dumukot kay Natsum. Lumabas na rin ang utak sa likod ng lahat at nagpadala ng mga tao para tapusin si Harudo. 6 na buwan na ang lumipas mula nang pumasok si Harudo sa paaralan at panahon na para sa mga pagsusulit at nag-aral siya araw at gabi hanggang sa mapagod na siya, pero parang wala pa ring pumapasok sa utak niya na gusto siyang tulungan ni Kan na gumawa ng pandaraya, pero pinigilan siya ni Natsum. Pagkatapos ng written exam ay bagsak ang loob ni Harudo dahil wala siyang nasagutan, pero sinabi ni Natsum na may pag-asa pa, may praktikal na pagsusulit naman at totoo nga, malaki na ang naging progreso ni Harudo sa nakalipas na 6 na buwan. Sa praktikal na exam ay magkasama silang lumaban ni Kan at natalo nila ang dalawang Shikigami ni Kyoko, samantala si Taoji ay ipinatawag ng mag-isa ng principal at sinabi sa kanya na siya ay bibigyang prioridad sa nalalapit na exam dahil muling gayahin ng paaralan ang dating sakunang espiritual upang linisin ito ng mga estudyante. Bilang dating biktima ng sakuna, si Taoji ang pangunahing napiling lumahok. Sa kabilang banda, isang matandang misteryosong lalaki na nagngangalang din ang naghahanda rin ng mga tao para sa darating na pagsusulit. Samantala si Mr. Jin ay nakipagkita kay Chief Amami na ipinakilala siya sa lalaking nagngangalang Hirata. Ito ang papalit sa kanya sa pagsisiyasat ng sakuna. Ang sakunang iyon ay itinuring na isang uri ng terorismo gamit ang espiritual na kalamidad na tinatawag na Grand Purge, na isinagawa ng isang sindikato gamit ang hukbo ng mga necromancer at patay na ang pinuno nila na si Shido, pero aktibo pa rin ang sindikato hanggang ngayon. Ngayon na may isa na naman silang malaking balak at isang sospek na tinatawag na Di, ang kamakailan lang ay nagkaroon ng koneksyon sa sindikato, sa isang makapangyarihang necromancer na nagngangalang Chihiro at samantala, si Harudo ay sabik na sa isang engranding pagkain matapos ang matinding pag-aaral. Pero bago pa siya makakain ay dumating si Natsum at pinigilan siya dahil walang pagkain hanggat hindi pa siya natatapos mag-aral. Nagreklamo si Kan dahilan para magtalo silang dalawa at naiinis at sinampal-sampal si Harudo ng buntot ni Kan. Habang hawak-hawak ang pisngi ay sumilip siya sa bintana at nakita si Taoji na seryosong nag-iisip sa gusaling katapat nila. Gabi na at nagbabalik tanaw si Taoji sa sinabi ng principal bilang biktima ng sapilitang nagkaroon ng kapangyarihan. Magiging mas mahirap ang hinaharap niya kaysa sa iba, pero nandyan ang principal para tulungan siyang hanapin ang landas patungo sa hinahangad niyang kinabukasan. Dumating si Harudo para bumisita at katatapos lang niyang mag-review kasama si Natsum,
Tinanong niya si Taoji kung kumusta na si Tai at siniguro ni Taoji na maayos pa rin ito at kontrolado pa rin ang kanyang espiritual na enerhiya salamat sa gamot mula sa ama ni Gerudo. Medyo gumagaan ang pakiramdam niya nang marinig iyon at matapos magkwentuhan, umalis na rin siya para makapagpahinga at maghanda para sa exam kinabukasan. Binigyan din niya si Taoji ng good luck para sa parte nito. Kinabukasan ay dinala ang lahat ng estudyante sa lugar kung saan gagawin ang purification exam at si Natsam, dahil may espesyal na katayuan ay hindi na kailangang sumali at maayos pa rin ang lahat sa ilalim ng pamumuno ni Kyoko maliban kay Gerudo, na wala pa ring alam habang gumuguhit ng talisman. Biglang nakaramdam si Natsam ng matinding espiritual na enerhiya mula sa kinaroroonan ni Harudo at doon, nagsilabasan ang napakaraming espiritu at nang makita ng mga guro na lumalala na ang sitwasyon, agad silang pumunta at nagsimulang magpakita ng sintomas. Si Tai at si Tenma naman ay agad na nagulat ng emergency sa Exorcist Bureau na noon ay nakakatanggap na rin ng mga babala mula sa iba't ibang bahagi ng Tokyo. Pinaghinalaan nilang isa itong teroristang atake gamit ang isang espiritual na sakuna at bumalik tayo sa lokasyon ni Gerudo. Habang lumalala ang sitwasyon ay napilitan si Natsam na tawagin si Hokuto para labanan ang cursed energy, pero hindi pa rin siya makapagpahinga dahil may mas paparating pa. Biglang lumitaw ang isang demonyo mula sa itaas at ayon sa mga guro ang pangalan nito ay Nyo. Umungol ito ng malakas kaya't hindi makagalaw ang lahat at gumamit ng mga talisman ang mga guro para matatakpan ang pag-alis ng mga estudyante. Pero naramdaman ni Kan na may kinatatakutan ang Nyo mula sa labas. Lumitaw si Renjin na isa sa 12 Heavenly Generals. Isang tingin lang niya ay agad nang tumakbo palayo ang Nyo pero hindi ito nakakalayo dahil nakalock na sa kanya si Renjin. Gumamit siya ng apoy na mahika para pasukuan ito. Bumagsak ang Nyo diretso sa kinatatayuan ni Kyoko at muntik na siyang mapatay kung hindi niya agad ginamit ang kanyang Shikigami bilang shield. Nagkomento si Natsam na ang pag-atake ni Renjin ay walang konsiderasyon sa iba, pero si Renjin na napakalakas ay walang pakialam sa mga sibilyan. Lumapit siya kay Natsam at alam niyang siya ang reinkarnasyon ni Yaoko ang tumalo kay Suzuka. Lalo siyang naiintriga at gustong makipaglaban at pumagitna si Gerudo para pigilan siya, at ginamit ni Hokuto ang kapangyarihan niya para ihiwalay si Renjin kay Natsam. Sa labas ay sinamantala ni Chihiro ang kaguluhan at ginamit ang cursed energy para pagalingin ang Nyo kaya't ito ay nakatakas, samantala ay patuloy pa rin ang sakit na nararamdaman ni Tai at nang malaman ni Renjin na si Taoji ay isang spirit disaster, tuwang-tuwa ito at sinipa niya si Gerudo palayo at inusisa si Tai. Ibinunyag ni Renjin na si Taoji ay isang half-demon at hinawakan niya ang ulo nito na may baluktot na pananabik, para hindi na maulit ang isang sakuna at plano niyang patayin si Tai at muling pumagitna si Gerudo para pigilan siya. Ginamit pa mismo ni Taoji ang kanyang demon powers para durugan ang kamay ni Renjin. Sa sakit ay napakawalan siya nito at sumali si Natsam sa laban para suportahan ang dalawa niyang kaibigan, 3 laban sa isa pero hindi natakot si Renjin at pinalabas ang kanyang buong espiritual na lakas. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang 2 uwak at pinigilan siya sa pagwawala. Dumating pa ang isa pang miyembro ng 12 Heavenly Generals at inuulat ng mga uwak na nakatakas ang Nyo dahil kay Renjin. Inutusan siya ng nakatatandang kapatid na nakasakay sa motor na habulin ito. Bago umalis ay sinabi ni Renjin na naaalala na niya ang pangalan ng 3 na sina Gerudo, Natsam at Taoji at saka siya naglaho at pagkatapos ay agad dinala ni Gerudo si Taoji sa ospital para magpagamot. Humingi siya ng paumanhin sa pagtatago ng totoo sa kanila. Kahit kalahating demonyo si Taoji at naaagapan na ito at ngayon ay nasa maayos ng kalagayan at hindi na siya umaasta na parang demonyo, maya-maya ay ipinatawag silang lahat ng principal at habang kinu-question ni Teacher Jin si Chief Amami, sinisisi nito si Regent sa pagkasira ng plano nila. Ayon sa Chief ay inaasahan na rin nila ito at dahil ang sakunang ito ay may kinalaman sa 4 na Nyo na lumitaw na 2 sa gate ng Demon Realm, at 2 sa return gate sa ngayon 2 pa lang ang naayos, habang ang natitira ay nakatakas. Bilang tugon ay muling ginamit ng Exorcist Bureau ang estratehiya noong 2 taon na ang nakaraan at gamitin ang mga Shikigami ng angkan ng Tsuchamakado bilang bitag para mailabas ang mga Nyo. Tumutol si Kyoko sa plano ng kanyang lola pero iginiit ng principal na kahit anong desisyon ay nakadepende pa rin kay Natsam. Matapos pag-isipan ay pumayag si Natsam na sumang-ayon sa plano at tumunog ang telepono. Natanggap ng principal ang parehong maganda at masamang balita at una,
Nagkamalay na si Tai pero ang masamang balita tumakas siya at komento ng principal na tila litong-lito pa rin si Tai. Paglabas nila sa opisina at inutusan ni Natsum si Harudo na hanapin si Tai at Anya, ayos lang siya hanggat kasama niya ang lahat at agad na umalis si Harudo kasama si Tenma para hanapin si Taoji. Samantala ay muling nakatagpo ng grupo ni Natsum ang lalaking nakamotor, ipinakilala niya ang sarili bilang si Zenjinro na isang independent na Myoji at siya ang magiging tagapagtanggol ni Natsum habang isinasagawa ang plano para ilabas ang mga nyo. Habang nag-uusap sila ay ibinunyag din ni Zenjinro na si Teacher Jin ay isa rin sa 12 Heavenly Generals na bagamat umatras na siya, sa sandaling iyon ay dumating si Hirata dahil sasama rin daw siya sa grupo kaso sa di maipaliwanag na dahilan, nakaramdam si Natsum ng kakaibang pakiramdam nang tumingin siya kay Hirata na tila may koneksyon ito sa mga tagasunod ni Yakuzo. Samantala ang grupo ni Harudo ay naghiwa-hiwalay at sina Kan at Tenma ay naghanap kay Tai. Kailangang maaabutan nila ito bago pa ito tuluyang mawalan ng kontrol at habang tumatakbo si Harudo, hindi siya tumingin sa daanan at aksidenteng nabangga ang isang grupo ng mga lasing na siga. Tinangka niyang umatras pero ayaw siyang paaalisin ng mga ito, sakto namang dumating ang isang lalaking may puting buhok at iniligtas siya at nang malaman ng mga siga na wala silang laban dito, nagpa siya silang umalis at agad tinanong ni Harudo ang lalaki kung may nakita siyang binatang kasing edad niya na nakauniporme ng paaralan. Itinuro nito ang isang direksyon kaya't nagpasalamat si Harudo at agad tumakbo at samantala ay narating na ni Natsum ang lugar ng ritual, tinawag niya si Hokuto at hindi nagtagal ay lumitaw ang isang nyo at sa kabilang banda, nakita ni Harudo si Taoji sa lugar kung saan ginawa ang purification exam. Isang tingin pa lang ay alam na niyang bahagyang sinasapian ito at sinubukan niya na ibalik siya sa katinoan sa pamamagitan ng pag-alala sa mga nakaraan nilang alaala. Dahan-dahan niyang nilalapit ang sarili pero tinanggihan siya ni Tai at sabi nito, ito ang pinakamabilis na paraan para mawala ang isang sakunang tulad niya. Saka siya nagsimulang mag-transform bilang isang nyo, naglaban ang magkaibigan sa isang mabangis na labanan at patuloy na nakikipaglaban si Harudo habang pinapaalala ang mga alaala nila, sa huli ay hindi rin nagawang saktan ni Taoji si Harudo at hinayaan niyang tamaan siya habang nakikinig sa mga emosyonal na salita ni Harudo. Unti-unting bumalik si Taoji sa anyong tao at nawalan siya ng malay at agad tinawagan ni Harudo si Natsum para i-report ang nangyari. Sa panig ni Natsum ay panandalian ng maayos ang sitwasyon at naipasok na sa barrier ang isang nyo kaso biglang lumitaw ang pangalawang nyo. Gamit si Hokuto ay nilinlang nila ang nyo at papasok sa inihandang barrier, ngunit biglang dumating si Chihiro at ginamit ang napakalakas na ian energy sa unang nyo, dahilan para mag-evolve ito sa mas mataas na antas at lalong lumala ang sitwasyon nang makatakas ang pangalawang nyo at sumakay agad sa motorsiklo si Zenjinro para habulin ang nyo, sumama si Natsum dahil kailangan si Hokuto para matunton ito. Tumakbo silang dalawa ng mabilis at hindi nagtagal ay nakita nila ang nyo, tinawag ni Zenjinro ang kanyang Shikigami na isang grupo ng uwak para atakehin ito at akitin sa isang bukas na lugar para doon makikipaglaban. Pero hindi madaling malinlang ang nyo kaya't agad itong tumakas at pinapahabol ni Natsum si Hokuto at samantala, tumatakbo rin si Harudo para hanapin si Natsum at nagising si Taoji sa infirmary at binati ng principal, ipinaliwanag nito na tinanggal na ang selyo sa kanya, kaya kontrolado na niya ang demonyo sa loob niya. Ngunit ayon sa kanyang personal na doktor ang ama ni Harudo na tatanggapin lang ito kapag natutunan ng anak niya kung paano ito gamitin ng tama. Sa panig naman ni Kyoko 3 sa 12 Heavenly Generals ang nagtutulungan para masupol ang unang nyo. Si Hokuto ay patuloy na nilalaro ang pangalawa at nagkita muli sina Natsum at Harudo, pero bago pa man sila makalapit ay dumating si Chihiro at pinigilan sila tinawag niya ang isang Yoma Commander para mahadlangan sila. Nang makita ni Zenjinro na muli na namang tatakas ang pangalawang nyo at sinabi niya kay Natsum na habulin ito habang siya na ang bahala sa labanan, ipinadala rin niya ang kanyang Shikigami at motorsiklo para dalhin si Natsum, dumaan siya sa apoy at sinundo si Harudo. Dahil sa biglaang galaw ay napunta sa maling lugar ang kamay ni Harudo subalit buti na lang ay self-driving ang motor at tama pa rin ang direksyon nila, biglang bumagsak mula sa langit si Hokkaido at agad sumakay si Harudo at kasama si Kan, ipinagpatuloy nila ang habulan. Sa academy ay hiniram ni Taoji ang kabayo ng angkan ng Tsuchi Mikado para tumulong kay Harudo. Bago siya umalis ay ibinigay ni Tenma ang tungkod ni Teacher Jin at hindi tulad ng iba ay naniniwala pa rin si Tenma na kaibigan si Taoji,
Anuman ang totoo sa kanya, kinuha ni Tai ang tungkod at tumakbo na. Samantala ay nakikipaglaban si Harudo sa New at nakakapanatili pa rin si Hokuto habang si Kan ay tinangkang tumulong pero tinapon lang palayo. Nakipaglaban din ang dalawang uwak ni Zenjinro at bumalik si Kan para muling sumubok pero muli na namang napalipad. Nang mag-alala na si Harudo ay biglang umatake ang New pero dumating si Kan sa oras para saluhin ito. Malapit na siyang mawalan ng lakas at sa gitna ng panganib ay dumating ang kalahating demonyong si Taoji para tumulong. Inihagis niya ang tungkod kay Harudo bilang suporta. Pinakawalan ni Harudo ang kanyang kapangyarihan at tinamaan ang New sa ulo at pinabagsak ito sa lupa. Doon na kumilos ang pinuno ng angkan ng Tsuchimikado at nagsalita si Matsam ng isang napakalakas na spell, lumikha ng itim na butas na sumisipsip sa New at matagumpay na nilinis ito. Muling nagtipon ang grupo at sa wakas ay tinanggap na ni Taoji ang bahagi ng sarili niyang pagiging demonyo at di na niya ito tinanggihan. Dumating si Ryan para obserbahan ang progreso ng grupo ni Harudo at kinilala niya ang lakas ng grupo pero lalong sumikat si Natsam, ibig sabihin mas marami pa ang susubok na lumapit o umatake sa kanya. Ayon kay Ryan ay sigurado siyang may koneksyon si Tai sa demonyo mula 2 taon na ang nakaraan kaso kailangan pa niya ng ebidensya. Habang naiintriga pa si Ryan ay biglang lumitaw si Master Jin sa likod niya kahit retirado na siya sa pagiging Heavenly General, nananatiling nakakatakot ang kanyang tinig at awtoridad. Binalaan niya si Ryan na tigilan ang pagiging gahaman sa mga estudyante niya, kung hindi ay may kahihinatnan at alam ni Ryan ang agwat ng lakas nila kaya't wala siyang nagawa kundi sumunod at biglang dumating si Zenjinro, tinanong ni Ryan kung ano na ang kalagayan ni Chihiro. Ngunit nagpakita ng alang-inang mukha si Zenjinro at nagpakamatay si Chihiro sa gitna ng laban. Habang nag-uusap ang tatlo ay biglang nakaramdam sila ng matinding killing intent at dumating ang matandang lalaki upang suriin ang grupo ni Harudo. Wala siyang planong magtagal ay gusto lang niyang magbigay ng mabilisang assessment, pero bago siya umalis ay naglabas siya ng napakalakas na enerhiya na nagpahinto at nagpatahimik sa lahat ng naroon. Pagkatapos noon ay ganap ng nalinas ang sakunang pinakawalan ng sindikato at tinawag ang insidenteng iyon bilang Second Great Purge at naging tampok sa mga balita. Isang buwan makalipas ang sakuna ay muling nagtipon ang mga estudyante sa Maji Academy para salubungin ang mga bagong freshmen. Sabik sina Harudo at Tai kung may magagandang underclassman pero imbes na kagandahan ay sakuna ang dumating. Habang nagbibigay ng talumpati ang mga kinatawan ay si Suzuka ang lumabas at nahulog agad ang loob ng lahat sa kanyang mapanlinlang na anyo maliban kay Harudo, na siya lang ang nakakaalam ng totoong nakakatakot niyang katauhan. Habang pinapakinggan niya ang pagsasalita ni Suzuka ay mas lalo siyang kinikilabutan at parang dinagdagan pa ang gulo. Nang makita siya ni Suzuka ay tinawag niya ang pangalan ni Harudo sa lakas ng boses niya at hindi doon nagtapos si Suzuka. Sinabi rin niya na ninakaw ni Harudo ang kanyang unang halik kaya't nagkagulo ang buong hall. Hindi nakakapagtaka na si Harudo ang naging target ng buong paaralan dahil si Suzuka ay tinitingala bilang isang idolo, walang naniwala sa kanyang mga paliwanag. Sinubukan siyang ipagtanggol ni Kan pero na-brainwash siya ni Kyoko at ipinaliwanag dito kung gaano kahalaga ang isang halik. Lalo pang lumala ang sitwasyon ng si Tai ay nag-imbento pa ng kwento na si Harudo at Suzuka ay nagkaroon ng mainit na gabi na magkasama. Tahimik lang si Natsam sa lahat ng ito pero sa wakas ay nagsalita na siya at dinala si Harudo palabas para kausapin. Sinubukang magpaliwanag ni Harudo na pinilit lang siya ni Suzuka, pero hindi naman tungkol sa halik ang iniisip ni Natsam. Ang mas mahalaga ay ang katotohanan na nalaman na ni Suzuka ang tunay niyang kasarian noong nakaraang laban. Natatakot siyang ikalat iyon ni Suzuka at masira ang kanyang reputasyon at pagkarinig nito, nagdesisyon si Harudo na seryosohin na si Suzuka. Pagkatapos ng klase ay nagtungo siya sa section ng mga first year para hanapin ito, pero ayon sa mga kaklase nito ay umalis daw ito ng maaga at naiinis si Harudo kaya tinawag niya si Kan para tumulong sa paghahanap. Habang pinag-uusapan nila ito ay biglang lumitaw ang isang babae at nagulat si Kan dahil hindi niya naramdaman ang presensya nito. Kakaiba at alam ng babae ang lahat tungkol kay Harudo pero ang pakay niya ay si Kan, mahilig daw siya sa maliliit at cute na bagay pero dahil sa malamig niyang boses, natakot si Kan at umatras at wala nang sinabi ang babae at umalis na lang. Nagtaka si Harudo pero hindi na niya ito masyadong inisip at ipinagpatuloy ang paghahanap kay Suzuka. Pagkalipas ng ilang sandali ay natagpuan niya ito sa library at matapos ang kaunting pikunan ay tinanong ni Harudo kung bakit siya nag-enroll sa academy.
Sa totoo lang ay binanggit ni Suzuka na ito ay parusa at naniniwala ang Oni Agency na maaari pa siyang magbago kaya't ipinadala siya roon, inilibing na raw niya ang katawan ng kapatid niya at isinara na ang kanyang espiritual na kapangyarihan at dagdag pa niya, kung naging maayos ang plano sana'y patay na siya ngayon. Pero may nakialam at nabigo ang lahat at hindi alam ni Harudo na siya ang dahilan ng kabiguan na iyon kaya't ngiti pa rin siya ng ngiti, habang si Suzuka ay lihim na naaapektuhan ng presensya niya at habang nag-uusap sila, hindi pa rin napapansin ni Harudo na si Natsam ay lalaki. Kaya medyo kampante pa siya at nangako pang ipakilala ang babaeng iyon kay Natsam kapag nagkaoras. Kinagabihan ay patuloy na kinain ng konsensya si Suzuka at pinapatawad siya ni Harudo kahit ibinigay na niya ang lahat at nasaktan pa si Hokuto, hindi siya matahimik gabi-gabi dahil sa matinding pagsisisi. Kinabukasan kahit alam ni Natsam na hindi pa rin alam ni Suzuka ang totoo at nag-disguise pa rin siya. Pagdating ni Suzuka sa klase para hanapin siya ay agad siyang inilalayo ni Harudo at sa hallway, binanggit ni Suzuka na gusto niyang makilala si Natsam pero sinabi ni Harudo na hindi pa ito ang tamang panahon. Kaya tuwing hinahanap siya ni Suzuka at napipilitin si Natsam na tumakbo at magtago, kahit sa library o sa classroom ay hindi siya makahanap ng pagkakataong makapagpahinga at pagsapit ng hapon, parehong pagod na pagod sina Harudo at Natsam. Kinabukasan ay iminungkahi ni Taoji na sabihin na lang ang totoo kay Suzuka kaysa patuloy na tumakbo at magtago, kaya nang hapon na pagkatapos ng klase ay isinama ni Harudo si Suzuka sa isang fast food restaurant. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang pakiramdam ni Suzuka sa pananatili niya sa academy. Alam na niya kasi na tanging siya lang ang kinakausap nito at sagot ni Suzuka na kailangan daw niyang panatilihin ang imahe niya bilang Celestial General. Pero ayaw ni Harudo na mamuhay siya sa ganong paraan. Wala na naman daw siyang pasanin tungkol sa kapatid niya kaya't bakit hindi na lang magsimula ulit, pero sagot ni Suzuka na hindi pa rin niya kayang bitiwan ang lahat dahil sa matinding pagsisisi sa pagkamatay ni Hoko. Dito ay naunawaan ni Harudo ang pinagmumulan ng bigat ng loob ni Suzuka at sinabi niya na si Hokuto ay buhay pa naman, ang hindi lang niya alam ay ang bagong master ng Shikigami na iyon at bukod pa roon, ang pagkamatay ni Hokuto ay dahil rin sa kanyang sariling kahinaan kaya't wala siyang sinisisi. Biglang napaiyak si Suzuka na parang sa wakas ay nailabas na rin niya ang lahat ng kinikimkim niya at pagkatapos, buong tapang niyang ipinahayag kay Harudo na bubuo siya ng bagong sarili at habang nagsasalita siya, napansin niyang may nakasilip sa kanila. Ginamit niya ang espiritual niyang kapangyarihan para hilahin ito palabas at si Natsam pala iyon. Ilang segundo lang ang lumipas at agad na pagtanto ni Suzuka na siya ang madre noong panahong iyon na para bang nakatuklas siya ng malaking sikreto, nagkaroon ngayon si Suzuka ng bagong larong kinagigiliwan. Sinamantala niya ito at sinimulang pahirapan si Natsam lahat ng paraan ginawa niya para mapagod ito ng husto, hindi na makatiis si Harudo kaya't tinangka niyang kausapin si Suzuka pero dahil siya ang nasa mahina at walang laban na posisyon, wala siyang nagawa kundi makinig na lang. Dumating ang mga araw na para silang naging mga utusan na alipin sina Harudo at Natsam ay hindi makakalaban ni makatakas, halos hindi na sila umabot sa linggo ng buhay na halatang halata sa mukha ni Harudo ang blankong tingin at pagod na katawan, pero kahit wala pa silang pahinga ay muling lumitaw si Suzuka at inutusan silang dalawa na samahan siya papunta sa mga kwarto nila. Unang pinuntahan ang kwarto ni Harudo at dumating din si Taoji dahil narinig niya ang ingay at pagkapasok. Agad binatikos ni Suzuka ang kwarto ni Harudo at simple lang daw at luma ang ayos na walang kakaiba, tinuro pa niya ang estatwa ng tigre at jacket na may tiger print na animoy gamit daw ng isang bata. Nang mainip na siya ay binanggit niyang lilipat na sila sa kwarto ni Natsam, syempre ay hindi pwedeng mangyari iyon at tinangka ni Natsam na tumakbo pero agad siyang nahuli ni Suzuka at ginamitan siya nito ng alfuda para itali. Magkasama silang tatlo at pumasok sa kwarto ni Natsam at doon ay mataas ang seguridad ng lugar pero walang halaga iyon kay Suzuka, gamit ang kakayahan bilang Oni OG at madali niyang nabuksan ang lock. Pagpasok ay nabigla ang tatlo masyadong normal ang itsura ng kwarto kumpara sa matinding reaksyon ni Natsam, pero dahil may kutob pa rin si Suzuka at iminungkahi niyang halughugin ang loob at ang atensyon niya ay napunta sa wardrobe, na may mas mataas pang antas ng security spell kaysa sa pintuan. Excited si Suzuka kaya't sinimulan niya itong buksan at nang makita ni Harudo at Taoji kung gaano kalala na ang sitwasyon, umalis muna sila sa labas at gumagapang na si Natsam paakyat para pigilan sila, tinawag ni Harudo si Kan para putulin ang tali ni Natsam.
Pagkakalas ng tali ay agad hinablot ni Natsum si Kan at inihagis ito diretso kay Suzuka at sumabog ang buong kwarto. Hindi pa siya nakontento kaya't tinawag pa niya si Hokkaido para palayasin ang lahat. Kinabukasan pagkagising ni Harudo ay nakita niyang katabi niya si Kan at nagising din ito nang tumunog ang alarm. Habang nagtataka si Harudo kung bakit siya nandoon ay napagtanto ni Kan na nawalan na siya ng kakayahang maging invisible. Papunta sa paaralan ay ikinwento ni Harudo sa grupo ang lahat ng nangyari at hula ni Taoji. Nawalan ng invisibility si Kan nang ihagis siya ni Natsum kay Suzuka at plano sana ni Harudo na humingi ng tulong kay Jin, pero pareho lang silang tinanggihan ni Suzuka at Natsum na hindi na naintindihan ni Harudo kung ano ang nangyayari. Sabi ni Taoji na lahat ng babae ay may kanya-kanyang sikreto at para naman kay Kan, dahil hindi na siya makapagtago ay hindi na niya masusundan si Harudo para protektahan ito at malungkot siya kaya't nagtapat siya ng sama ng loob sa estatwa ng tigre, pero pagkatapos ay nagpasya siya. Kahit hindi na siya invisible kaya pa rin niyang protektahan si Harudo sa lihim at isinusuot niya ang jacket ni Harudo bilang disguise, inamoy-amoy ito ng kaunti at saka tumakbo papunta sa academy palihim siyang pinapanood ni Harudo mula sa bintana. Habang lunch break ay nag-usap sina Harudo, Taoji at Natsum kung paano mareresolba ang problema ni Kan. Nakatago si Kan sa ilalim ng mesa para makinig pero wala siyang marinig, sa kasamaang palad ay aksidenteng tumama ang buntot niya sa isang tao dahilan para mapasigaw ito at nagkagulo at nagpanik habang tumatakbo si Kan, na bumabangga sa mas maraming tao. Tumakbo siya palabas ng gusali at ilang estudyante ang nakakita ng tila isang tigre at plano sanang umuwi ni Kan, pero sa daan ay muli siyang nasalubong ni Tenma ni ayaw na niyang madamay pa ito kaya pinatumba niya ito. Dahil sa ingay ay lumabas ang ibang estudyante para sumilip at muli ay may mga nakakita ng anino ng isang tila tigre, unti-unting naniwala ang lahat na may totoong tigre sa campus at kumalat ang takot. Naglabas ng emergency alert ang paaralan at agad dumating ang exorcism bureau na sina Zen at Jinro. Nang makita ni Kan na lumalala na ang sitwasyon ay nagmadali siyang maghanap ng matatakasan. Pagkagising ni Tenma ay agad din siyang pinatumba muli at nang makita siya ng isang guro, inakala nitong inatake siya ng tigre at ipinatawag ng principal si Teacher Jin. Tinuring ni Zen Jinro ang insidente bilang seryoso dahil tila na break ng tigre ang security barrier ng paaralan. Agad siyang nagutos ng malawakang paghahanap sa buong campus at samantala ay natakot si Kan at nagtago sa puno. Si Suzuka ang unang nakakita sa kanya. Dahil may konsensya siya bilang may bahagi sa nangyari at nagdesisyon siyang tulungan si Kan makatakas, ang plano nila pareho silang nagtago sa loob ng coat ni Harudo at nagtangkang makalusot pero agad silang nadiskubre ni Zen Jinro, at walang pag-alinlangang inatake sila kaya napilitan silang tumakbo. Maya-maya ay iniwan ni Suzuka ang coat bilang panlilinlang at tuwang-tuwa silang dalawa sa akala'y nakatakas na sila hanggang sa mapansin nilang si Teacher Jin ay nandoon na pala simula pa kanina, at ang coat ni Harudo ay wasak na dahil sa atake ni Zen Jinro. Hapon na nang pareho silang pinagalitan ni Teacher Jin sina Harudo at Suzuka dahil sa kapabayaan sa kanilang mga Shikigami. Naayos na pala ni Jin ang problema ni Kan at masaya rin si Suzuka dahil sa wakas ay nakabuo siya ng masaya at magaan na alaala. Hindi nagtagal ay ipinahayag na magkakaroon ng special training camp ang klase nila. Pinak-excited sina Harudo at Natsum na masaya silang makakaalis muna sa maingay, nakakapagod na syudad at higit sa lahat sa babaeng laging nangungulit sa kanila. Pinaalalahanan sila ni Teacher Jin na hindi ito bakasyon at magiging mahirap ang training pero wala silang pakialam basta't masaya sila. Si Taoji naman ay patuloy pa ring ginagamot ng ama ni Harudo at susunod na lang siya kasunod. Pagdating ni Harudo at Natsum sa campsite ay agad silang nanghina nang makita nilang nandoon din si Suzuka. Paliwanag ni Teacher Jin binigyan siya ng special permission para sumama sa training. Nagsimula na ang training at inatasan ang klase na gumamit ng simpleng Shikigami para sa mga gawaing tulad ng pagputol ng kahoy at pagluluto. Ito raw ang paraan para matutong kontrolin ang espiritual na enerhiya. Bagamat may hirap ay naging maayos naman ang takbo ng lahat at sina Kyoko at Natsum ay patuloy na umaangat kumpara sa iba. Isang beses ay natapos ni Suzuka ang pagluto ng curry at dinala ito kay Harudo para ipatikim pero ang itsura nito ay mas mukhang sabaw ng hot pot kaysa curry. Siyempre kung tatanggihan ni Harudo ay pagbabantaan siya ni Suzuka gamit ang sikreto ni Natsum. Buti na lang ay dumating si Tai para iligtas siya at inaya si Suzuka na makipag-usap sa labas at pagkatapos kumain, kailangang gamitin ng mga estudyante ang kanilang mga Shikigami para magligpit at maghugas ng pinagkainan.
Habang buhat-buhat ni Harudo ang isang kaldero ay nadulas ito sa hagdan at tumama sa isang malamig at misteryosang babae na nakita na niya noon. Nilapitan niya ito at sinimulan ang pag-uusap at nang malaman ng babae na isa siyang Shikigami, nagkunwari itong walang alam at tangkang umalis. Pero inilabas ni Harudo si Kan para maakit itong manatili at pinahawak pa ang buntot nito. Kapalit ng pribilehiyong iyon ay pumayag ang babae na sagutin ang isang tanong ni Harudo at gusto sanang malaman niya kung paano makontrol ang isang Shikigami mula sa malayong distansya. Sagot ng babae ay tanging isang henyo lang ang kayang gumawa niyon, samantala ay ipinakita ni Taoji kay Suzuka ang kanyang anyong demonyo na isang yakay na pinatawag 2 taon na ang nakalipas ng pinuno ng teroristang grupong Syndicate Shaido, na siya ring ama ni Suzuka. Pero hindi dumating si Taoji para isumpa ang ama niya at nais lang niyang humiram ng lakas mula kay Suzuka, dahil sa pagtutok ng mga tagasunod ni Yako kay Natsum at kailangan niyang protektahan ito at ang iba pa. Ibinahagi ni Suzuka sa grupo ni Harudo ang sinabi noon sa kanila ni Teacher Hirata tungkol sa sindikato. May mga usap-usapang may mga spy sa loob ng Onmo Agency at si Demand ay may koneksyon rin sa organisasyon. Tinanong ni Natsum kung totoo ba talagang reinkarnasyon siya ni Yako at hindi sigurado si Suzuka pero posible raw. Nabasa raw niya ang ulat ng kanyang ama kung saan nabanggit na isa sa mga tauhan nito ay nag-iimbestiga tungkol sa mga ipinagbabawal na mahika. Isang detalye ang tumatak sa ulat ang Crow Cloak at artifact na minsang isinuot ng totoong Yako. Kung makuha nila ito ay malalaman kung si Natsum nga ba ang reinkarnasyon niya at sa ngayon, ang balabal ay iniingatan ng Anmo at maaari nilang subukang humingi ng tulong sa ama ni Kyoko para mahiram ito bagamat maliit ang tsansa. Dagdag pa ay muling humingi si Taoji ng tulong kay Suzuka pero tumanggi siya at ayaw na raw niyang madamay pa ang iba. Kinagabihan ay nag-usap sina Mr. Jin at ang principal at syempre ay narinig na nila ang buong plano ng grupo ni Harudo, pero ayaw pa ring makialam ni Jin. Gusto raw niyang makita kung saan mauuwi ang lahat at ibinunyag rin niya na ang Crow Cloak sa Oni-Oji Department ay peke, at ang totoong artifact ay nasa loob mismo ng academy at samantala sa dorm ay hindi makatulog si Natsum sa mga nangyari noong hapon. Pinalakas ni Harudo ang loob niya na anuman ang mangyari at naniniwala siyang si Natsum ay siya pa rin, matapos nito ay naligaw si Natsum dahil babae siya na nagpapanggap na lalaki at kailangan niyang maligo ng mag-isa tuwing gabi sa banyo ng mga lalaki. Habang nagpapahinga sa paliligo ay narinig niya ang boses mula sa banyo ng mga babae at nandoon sina Suzuka at Kyoko, masayang nagkukwentuhan habang naliligo at nabanggit pa nila ang tungkol sa pag-ibig at alam ni Kyoko na may gusto si Suzuka kay Harudo, at kahit hindi ito inamin ni Suzuki ay hindi rin niya ito itinanggi. Tinanong ni Kyoko kung ano naman ang pakiramdam niya kay Natsum at naalala ni Suzuka ang ginawa ni Natsum noong summer festival at sinabi niyang galit na galit siya sa kanya. Kinabukasan ay dumating ang ama ni Natsum para makipagkita sa principal, may dala siyang Shikigami na ibig sabihin ay may mahalagang bagay na mangyayari. Sa panig naman ni Natsum ay inamin niya kay Taoji na pakiramdam niya ay galit si Suzuka sa kanya. Pinayuhan siya ni Tai na ayusin muna ang nararamdaman niya para kay Harudo bago harapin ang iba pa at habang nangyayari iyon, tinawag ni Kyoko si Harudo para makipagkita ng private. Gusto sana niyang ipagtapat ang nararamdaman ni Suzuka para sa kanya, pero dumating si Suzuka para pigilan siya at huli na dahil narinig na ni Harudo ang lahat, pero imbes na magbigay ng sagot ay ikinwento pa niya ang tungkol sa matalik niyang kaibigang si Hokuto. Iginiit niyang mahal niya ito noon at hindi niya kayang tumanggap ng iba at ngayon, kailangan niyang malaman kung sino ang kumokontrol kay Hoko at naisip ni Kyoko na baka ang taong nasa likod nito ay napakagaling, at ang tanging naiisip niyang may ganoong kakayahan ay si Natsum. Pero agad itong itinanggi ni Harudo magkaiba raw ang ugali nila, pero sa hindi inaasahang pagkakataon at narinig ni Natsum at Tai ang buong usapan. Pagkatapos ng training sa biyahe pauwi sakay ng bus ay napatingin si Harudo kay Natsum na nakatulog na sa pagod. Napansin niyang suot ni Natsum ang isang ribbon sa buhok at pamilyar ito at sa mga sumunod na araw, patuloy niyang iniisip si Hoko at hanggang sa unti-unting lumilitaw sa isip niya si Natsum sa tuwing naiisip niya si Hoko at dahan-dahan na niyang tinatanggap ang katotohanan, pero hindi pa rin niya kayang harapin si Natsum ng direkta. Nakita ni Tai na iniiwasan lang nito ang katotohanan at walang mangyayari kung ganoon, kaya nagdesisyon siyang pilitin silang harapin ang isa't isa at pag-usapan ang lahat at pagkatapos ng klase, sabay-sabay na umalis ang buong grupo maliban kay Tenma na nag-isa. Bilang tagapagmana ng kanilang angkan ay marami siyang iniisip at sa ngayon,
Ang pinakabigat kung sapat na ba ang kakayahan niya para pamunuan ang kumpanyang minana nila, na nakatuon sa pagbuo ng mga artificial na Shikigami para suportahan ang mga Onmyoji. Habang malalim sa pag-iisip ay nakita niya si Hirata na nakatayo sa harap ng bahay nila at nang tanungin niya ito, sinabi nito na nandoon siya bilang kinatawan ng Criminal Investigation Bureau para tanungin ang ina ni Tenma at ang prototype na Shikigami na ginagawa nito. Sinabi ni Tenma na matatagpuan ito sa kumpanya nila. Nang marinig iyon ay nagpaalam si Hirata pero bago siya umalis ay naglagay siya ng isang talisman kay Tenma. Samantala sa Onmyoji Bureau ay nagpadala ng kwago ang lalaki sa harapan mismo ni Zenjiro na nagsasabing nakawin niya ang Crow Cloak. Kinabukasan ay agad na nagsagawa ng pagpupulong. Sina Amami, Ayo, Moshi, Zenjiro, Bond at Reggie 6 sa 12 Heavenly Generals ay dumalo at nagsimula silang magplano upang palakasin ang depensa at mahuli si Demand sa lahat ng paraan. Ang ministro ang magbibigay ng huling desisyon. Pagkatapos ng pulong ay kinausap ni Zenjiro si Lo at sinabi na mas dapat nilang pagtuunan ng pansin ang seguridad sa paaralan, dahil ang cloak na nandoon ay peke at ang totoong cloak ay nasa academy. Sumagot si Lo na dapat ay pagtuunan ni Zenjiro ang sarili nitong gawain at malamang ay mas alam ng ministro ang buong plano. Sigurado siyang may nakahandang plano kung sakaling atakihin ni Deman ang academy sa halip na ang bureau. Pagkatapos ng pulong ay pinayuhan din ni Amami ang punong guro tungkol sa sitwasyon, at binalaan itong mag-ingat dahil posibleng tangkain ni Deman na agawin ang cloak. Pagkatapos noon ay tinawagan niya si Ginoong Jin. Samantala ang bida ay nawawala pa rin sa kanyang alaala tungkol kay Hoko mula sa masasayang sandali hanggang sa mga oras na nasaktan nila ang isa't isa, habang mas iniisip niya ito na lalong nag-aalab ang damdamin ni Harudo nang matanto niyang si Hokuro ay si Natsam. Ganon din ang iniisip ni Natsam tungkol sa kanya. Pareho nilang napagdesisyonan na ipaliwanag ang lahat sa isa't isa. Dumating na nga ang susunod na araw at maagang umalis si Tai upang bigyan sila ng pagkakataon. Habang magkasamang naglalakad at unang nagsalita si Harudo at tinanong kung kumusta na siya, pero dahil sa hiya at kaba naging tensyon ang sitwasyon. Nang sa wakas ay naglakas loob si Harudo na tanungin kung si Natsam nga ba si Hoko, biglang lumitaw ang puting buhok na babae at ngayon lang siya nagpakilala bilang si Suzo, ang third year senior nila. Sa pagdating ng maliit na upperclassman ay pareho silang napipi. Sa classroom ay nalaman nilang wala si Ginoong Jin at ibang guro muna ang humalili sa klase at sa oras ng tanghalian, muling nagtipon ang grupo at ipinabatid ni Suzuka na umalis ang mga practical teachers sa academy dahil sa isang emergency. Pagkatapos ay lumaganap ang balita, inaatake ng napakaraming necromancer ang Onmyoji Bureau. Nang dumating ang sasakyan ni Deman ay biglang nag-react ng matindi ang katawan ni Harudo at dumating ang matandang lalaki sa academy at hinarap ang punong guro. Matapos ang isang maiksi at walang saysay na usapan, siya ang unang umatake at nagpalabas ng maraming madidilim na projectiles. Kasabay nito ay umatake rin ang mga necromancer mula sa labas at pinalabas ng punong guro ang 2 batong estatwa ng leon upang harangan ang daan. Naka-high alert na ang buong academy at inutusan ni Harudo si Kan na kunin ang kanyang baston. Nagsimulang lumikas ang mga estudyante papunta sa arena, subalit ay nakuha na ni Demand ang pansin ng grupo ni Harudo. Kahit na may barrier na nagpoprotekta sa kanila at napaghandaan na ito ni Demand, ginamit niya ang charm na nilagay ni Hirata kay Tenma noon kaya't bumagsak ang barrier mula sa loob. Dahil dito ay nakapasok ang napakaraming necromancer sa academy at pinalibutan ang grupo ni Harudo at nagtayo si Kyoko ng defensive barrier. Dumating si Kan sa oras na may dalang mga sandata at sa sandaling iyon ay nalugmok sa kawalan ng pag-asa si Tenma. Hindi lamang siya nabigong tumulong kundi naging dahilan pa siya ng panganib sa paaralan, pero walang sino man ang nanisi sa kanya at magaling naman siyang sumuporta at walang nagreklamo laban sa kanya, dahil sa mga salitang iyon ay unti-unting bumalik ang kanyang loob. Mula sa malayo ay tinawag sila ng punong guro at sinabing magtungo sa rooftop kung saan siya naghihintay. Sa impormasyong ito ay pumasok si Taoji sa demon form niya para linisin ang daan at habang tumatakbo sila sa hallway ay nasalubong nila ang isa pang grupo na humaharang sa kanila. Pinangasiwaan ni Haruto ang unahan habang si Kyoko naman ang sumasalo sa likuran at sa wakas, ginamit ni Suzuka ang kanyang spell para itaboy silang lahat at habang patuloy silang tumatakbo paakyat, nakasalubong nila ang pusa ng principal na siyang nagbukas ng isang lihim na lagusan papunta direkta sa rooftop. Muling lumitaw ang mga necromancer kaya napilitan si Natsam na tawagin si Hokkaido para linisin ang daan.
nakarating ang grupo sa tuktok at sinalubong sila ng principal at doon ay hindi inaasahan, nakita nila ang isang Fucon altar at pagkapasok ng lahat ay agad nag-set up ng protection ang principal. Ngunit habang katatapos pa lang nito ay dumating si Deman na isang matibay ang harang ngunit sa isang haplos lang ay nabasag ito. Inutusan ni Natsum si Hokkaido na umatake pero pinigilan ito ng mga necromancer ni Demand at sinubukan ni Natsum na ibalik si Hokkaido pero hindi niya magawa. Nasipsip na ni Demand ang lahat ng spiritual energy nito at nais na sana niyang gawing alagang hayop si Hokkaido, pero biglang dumating si Ginoong Jin upang harangin siya at ito na ang rematch nilang dalawa na sa unang laban nila. Nawala ng binti si Ginoong Jin pero ngayon ay hindi na siya tatakas. Sabik si Demand sa laban at pinalusob niya ang kanyang mga necromancer at gumamit si Ginoong Jin ng mga advanced na spells para itaboy ang mga ito. Sa gitna ng usok at kaguluhan ay lumipad siya papunta kay Suzuka at inalis ang selyo nito at ngayon ay sapat na ang spiritual energy ni Suzuka para gumawa ng barrier at protektahan ang lahat. Pagkatapos ay bumalik na sa laban si Ginoong Jin na siya ang unang umatake gamit ang espada. Sinundan ng sunod-sunod na atake na may tubig at ginawang kahoy ang tubig at sa huli ay apoy, ngunit madaling naiwasan lahat ni Demand. Gumamit ito ng tubig para patayin ang apoy ni Ginoong Jin at tinatabig siya. Kaso iyon talaga ang plano ni Ginoong Jin at nang makalapit siya kay Hokkaido ay winasak niya ang lupa sa paligid at pinalaya ito, kaya't naibalik ni Natsum ang dragon at galit na galit si Demand sa pangalawang pagkakataong niloko siya. Bago pa siya makapagsimula ng panibagong spell ay ginamit ni Ginoong Jin ang teknik na Hayaki Yajo para ikulong siya at sinimulan siyang atakihin sunod-sunod, kahit na bigla ay natuwa pa rin si Demand at gumanti gamit ang apoy at ginamit ni Ginoong Jin ang lahat ng lakas para salagin ito, na nagresulta sa isang malakas na spiritual explosion. Nang lumipas ang usok at maputi na ang lahat ng buhok ni Ginoong Jin ngunit si Demand ay hindi pala tao. Nabigla siya sa lakas ni Ginoong Jin at inanyayahan itong sumali sa kanyang panig pero tulad ni Anarchy ay matalino si Jin at tumanggi, galit na galit si Demand sa pagtanggi at nagpa siya ng ibuhos ang buong lakas. Eksakto ito sa gusto ni Ginoong Jin at habang nilalabas ni Demand ang buong kapangyarihan, tinawag ni Jin ang Shikigami ng angkan ng Tenma upang pigilan ang kanyang spiritual energy at pagkatapos ay lumitaw ang magic circle na inihanda na niya, at 5 haligi ng liwanag ang sumipsep sa lahat ng enerhiya ni Demand. Walang pag-aatubili ay pinaulanan siya ng atake ni Ginoong Jin at pareho silang nahulog palabas ng gusali, ngunit agad na pinalipad ni Natsum si Hoko upang sagipin siya at mas nakakagulat pa, kahit basag-basag na ang katawan ni Demand at bali-bali ang mga buto nakakapaglaban pa rin siya. Ngunit kasama rin ito sa kalkulasyon ng guro at umalangaw-ngaw ang tunog ng motorsiklo ay nandoon na pala si Zenjiro mula pa umaga. Nag-chant ng spell habang umaabante at ibinagsak ang huling atake na tuluyang nagpabagsak kay Demand. Sa puntong ito espiritual na anyo na lang ang natira kay Demand at nagpasalamat ang magkabilang panig sa laban. Sabi ni Zenjiro kung sumagot si Demand sa ilang tanong ay tutulungan nila itong buhayin muli, pero bago pa ito makapagsalita ay bigla siyang sumabog at pina-activate na pala ni Hirata ang isang teknik mula sa malayo para tuluyang burahin siya. Pagkatapos ng insidenteng ito ay dinala sa ospital si Master Jin at bagamat misteryosong nawala si Demand, nakuha pa rin ng ama ni Natsum ang Crow Cloak dahil nasira ang academy at ipinadala ang mga estudyante sa Onyo Agency para sa training, ngayon ay mga profesional na ang magtuturo sa kanila. Kahit tapos na ang labanan ay nanatili pa rin ang init ng kagustuhang lumaban sa puso ni Harudo at sa isang training session, sinubukan niyang gamitin ang 100 Demon Descent spell na ginamit ni Master Jin pero pumapalya siya at natalo. Ang nakalaban niya ay si Ichu na pinagalitan siya sa pagiging tanga sa paggamit ng teknik na hindi pa niya lubos na alam dahil delikado raw ito. Sumisingit si Natsum at kinompronte si Ichu at sinabing huwag magkunwaring may malasakit kung hindi naman nila kayang protektahan ang mga estudyante noon pa lang. Matapos ang lesson ay dumaan sina Harudo at Natsum sa academy at umakyat sa rooftop para silipin muli ang ritual altar. Doon ay naramdaman nila ang presensya ng iba at gumamit si Harudo ng apoy para maliwanagan ang paligid, at sa gitna ng altar na may nakita silang isang babae at makinang ang itsura nito at tila kilala na sila, ipinakilala niya ang sarili bilang si Teiko na isa ring estudyante sa academy, at sinabing na curious lang siya sa altar kaya siya napunta roon.
Kahit binanggit niyang estudyante siya ay tila alam niya ang maraming bagay tungkol sa pamilya Suja Makado at sa academy. Sa mga binahagi niyang impormasyon ay nabanggit niya na si Yako ang nagtatag ng academy at na may mga dokumento pa ring nakaimbak tungkol sa kanya. Alam ng principal na dating si Yakos ang lahat ng ito at hindi sigurado kung totoo ang impormasyong nakuha, kaya kinabukasan ay inimbitahan ni Harudo at Natsum si Taoji na pumunta sa academy para tumulong maghanap ng mga tala ni Yako. Nagpunta ang tatlo sa library na magulo pa rin dahil sa kamakailang pag-atake at nagsimulang ayusin at maghanap ng impormasyon. Halos buong maghapon silang naghanap pero wala silang nahanap at gayunman, nakakita sina Harudo at Tai ng lumang graduation yearbook ni Master Jin noong siya ay estudyante pa. Masaya at puno ng alaala ang laman ng yearbook hanggang sa mapansin ni Harudo ang pangalang Rayo. Ito ang parehong pangalan na nabanggit ni Suzuka, kaibigan daw ng kanyang ama na nag-aaral ng ipinagbabawal na teknik. Laking gulat ni Harudo nang malaman na kaibigan pala ni Master Jin si Rayo. Kinabukasan ay nagpunta ang grupo upang bisitahin si Master Jin. Hindi makapaniwala si Suzuka na hindi niya napansin ang ganoong kahalaga na detalye at habang nasa daan ay may humihinto na sasakyan malapit sa kanila si Suzo. Tinanong ni Harudo kung saan siya pupunta pero iba ang sagot ni Suzo at walang kaugnayan sa tanong. Ipinakilala niya ito sa grupo ngunit tila kilala na ni Suzo ang lahat ng pangalan nila at napansin ni Harudo na isang Shikigami ang driver, at sa likuran ay may batang lalaki na pamilyar ang itsura na tangkang magsalita ang bata, pero agad tinakpan ni Suzo ang bibig nito at umalis ang sasakyan. Samantala ay dumalaw ang hepe ng bureau kay Master Jin at bukod sa pagbisita ay ibinahagi rin niya ang susunod nilang plano. Pilitin ang pinuno ng sindikato na lumantad dahil sa mga nangyari ay target na rin ng mga extremist na grupo ang mga estudyante. Ayon sa Oneo Agency na may nakahanda ng proteksyon para sa kanila kaya wala na raw dapat ipag-alala si Master Jin. Pagkatapos sabihin ito ay dumating na rin ang grupo ni Harudo. Umalis na ang bureau chief at sinabihang mag-ingat si Master Jin at hintayin ang mabuting balita. Ipinaliwanag ni Master Jin ang plano laban sa sindikato at nabanggit na may itatalagang tagapagbantay sa grupo. Ayon sa prediksyon ng bureau ay hindi pa tuluyang nawawala si Demon kaya kailangang mag-ingat at ibinahagi naman ni Harudo ang kanilang mga hinala. Nabanggit nila ang estudyanteng may pulang buhok na si Takiko. Kinumpirma ni Master Jin na estudyante nga ito sa paaralan at malamang ay totoo ang impormasyong ibinigay nito. Nagpatuloy ang pagtatanong at binanggit ni Harudo ang pangalang Rayo at sa pagkarinig nito, tila napangiwi sa sakit si Master Jin at sabi ni Suzuka na sangkot si Rayo sa mga pananaliksik tungkol kay Yako. Dagdag ni Master Jin na totoo ngang naging kaklase niya si Rayo subalit tila may hindi sila nauunawaan. Ang tunay na pangalan ng tao na iyon ay si Suzo, isang napakadelikado at mahirap harapin na tao at pinayuhan silang mag-ingat. Sa pagkarinig ng pangalang iyon naalala ni Harudo ang third-year upperclassman nila pero wala pang katiyakan. Kinabukasan ay lumitaw na ang taong itinalagang tagapagtanggol ng grupo na si Ri at nagsimula na ring kumilos ang Amami Investigation Bureau. Inaresto ang mga spy na nakapasok sa kanilang hanay at iniutos ng hepe na pagtuunan ng pansin ang paghuli sa isang taong nagngangalang Maki. Samantala ay iniwan ni Ryuji ang kanyang pamilyar na pang-ahit upang bantayan sila at ayon kay Kyoko, ipinagbawal na ng Onyo Bureau ang gamit na iyon pero naglakas loob pa rin si Ryuji na gamitin ito at hindi maintindihan ni Harudo kung bakit, pero nang tumingin siya sa mga mata nito na tila kinilabutan siya. Kalaunan habang papunta sa banyo ay nagkataon na nakasalubong ni Harudo si Ria. Pinahinto siya nito at tinanong tungkol sa insidente kay Demon at gusto niyang malaman kung talagang patay na ang matandang iyon. Hindi sigurado si Harudo pero sa tingin niya ay hindi ganoon kadaling mamatay ang isang tulad niya. Nag-isip si Ria na kung buhay pa si Dam ay malaking bawas iyon sa kanilang panig at tinanong din niya si Harudo kung ano ang naramdaman niya habang pinapanood ang laban. Nauwi sa mahaba-habang pag-uusap ang dalawa tungkol sa laban at sinagot ni Ryuji lahat ng tanong ni Harudo. Sa huli ay pinayuhan siya ni Ryuji na mas mabuting maging guro sa Onyo kaysa sa isang karaniwang Oni-Oji lang. Kung pipiliin ni Harudo na maging tao na sumusunod lang sa utos ay hindi siya kaaawaan ni Ryuji at pagkasabi nito ay umalis si Ryuji. Samantala ay patuloy pa rin ang pagtugis ng Investigation Bureau sa mga tagasunod ni Yako. Nagbigay ng mainit na talumpati si Maki upang himukin ang kanyang mga tagasunod na magsakripisyo ng buhay para sa paglaban, ngunit sadyang napakalaki ng agwat sa lakas kaya't napaatras at napasuko ang mga ito.
Inutusan ni Maki na magpakawala ng mga flare para lumikha ng usok pero nahuli pa rin o napatay ang karamihan sa kanila. Sa harap ng matinding kagipitan ay binabalak ni Maki na tawagin ang isang demonyo upang magpalaya ng isang espiritual na sakuna bilang paraan ng pagtakas, subalit bago pa man niya ito magawa ay pinatay siya ni Hirata at kinuha ang talisman na inihanda para sa sakuna. Ipinagulat ni Hirata sa kanyang kasabwat na tuluyan nang nalinis ang mga spy at pagdating ng hepe na si Amami sa kanyang kinaroroonan, agad siyang hinarap nito at matagal na pala siyang pinaghihinalaan ng hepe bilang spy. Bagamat nalulungkot si Amami sa gagawin ay sinabi niyang hindi niya mapapatawad ang sinumang nadungisan ng dugo ng mga inosente. Sa isang seryosong tono lang ng pananalita ay napatigil si Hirata sa kanyang kilos at tinangkang gumamit ng spell nito gamit ang isang talisman, pero natunaw ito bago pa tumama kay Amami. Unti-unting lumapit ang hepe at sa matinding pagkakadiin at napilitan si Hirata na gamitin ang kanyang alas, tinawag niya ang dalawang patay na pamilyar na tinatawag na Morning Guardians at kapwa napakalakas ng mga ito kaya napilitang seryosohin ni Amami ang laban. Tinawag ng hepe ang dalawang warrior spirits upang bumili ng oras habang siya'y bumibigkas ng spell at mas malaki man ang mga warrior spirits. Hindi ito naging sapat at napadapa sila ng mga Morning Guardians sa napakabilis na paraan at nang matapos bumigkas ng spell si Amami, iniutos niya ang isang atake patama kay Hirata. Ngunit isa sa mga Guardians ay may kakayahang kanselahin ang mga spell at gayunpaman ay nakapagpatama pa rin si Amami mula sa likuran. Akala ng lahat ay panalo na siya pero biglang lumitaw ang ikatlong Morning Guardian upang saluhin si Hirata. Sa puntong ito ay tila matatalo na ang hepe. Bago tuluyang masawi sa kanyang kamay ay humiling si Amami na masagot ang ilang tanong, ano ba talaga ang layunin ng sindikato at inamin ni Hirata na siya ay isang tagasunod ni Yako kaso taliwas sa mga walang isip na tagasunod sa labas, nais lang nilang buhayin si Yako upang makamit ang isang hiling. Ang orihinal na layunin ng pagtatatag ng Yako Society ay para tuparin ang misyon na hindi natapos ni Yako noong siya'y nabubuhay pa. Ang sindikato ay itinatag ng mga disipulo ni Yako at nahati sa dalawang pangkat, ito mismong sindikato at isang academy para sa mga nagsasanay bilang onmyoji. Itinatag ang academy batay sa kagustuhan ni Yakuzo na paunlarin ang kakayahan ng mga tagapagpalayas ng masamang espiritu, samantalang ang sindikato naman ang tumutupad sa iba pang mga ambisyon ni Yako at tinanong ng hepe kung ano ang mga ambisyon na iyon. Nang sasagutin na sana ni Hirata ay bigla niyang napagtanto na tila may mali at bakit niya kusang sinasagot ang mga tanong na ito ngunit huli na, gumamit pala ang hepe ng pamaypay upang lumikha ng isang hiwalay na domain at inihiwalay si Hirata mula sa kanyang mga guardians, totoong ang habang tumatanda ang luya lalong nagiging maanghang. Pagkatapos nito ay nawalan ng malay si Hirata at dinala na ng hepe kaso laking gulat ng lahat nang biglang nagbago ang anyo ni Hirata naging si Taiko siya. Samantala sa grupo ni Naruto sa Exorcist Bureau ay pinag-uusapan nila kung paanong sila ngayon ay pinuntirya ng mga natitirang miyembro ng sindikato. Pagkatapos nito ay biglang lumitaw si Eito at wala na siyang itinagong lihim at inamin na isa rin siyang tagasunod ni Yako. Bago pa man siya makakilos ay biglang sumugod si Shaver at pinatay siya at sa kanyang mga huling sandali, hawak ni Ichu ang isang tungkod at mula rito ay sumabog ang napakalakas na madilim na enerhiya. Sunod-sunod na naglitawan ang mga high-level demons at sinabi ni Harudo na kailangan nilang magtipon muli kasama ang iba. Tinawag ni Natsum si Hokudo upang linisin ang daraanan at gumamit din si Harudo ng isang spell pero hindi pa rin ito sapat para talunin ang halimaw. Habang umatras sila ay patuloy ang laban ngunit napakarami ng mga kalaban. Sa kabutihang palad ay dumating ang Exorcist team upang tumulong at sa sandaling iyon ay tuluyan nang nagwala si Shaver, dahil sa epekto ng madilim na enerhiya na naging isang sakuna siya at nagwala ito sa pagpatay at pinuntirya si Harudo, agad sumugod si Hokuto at dinala siya palayo. Muling nagkita-kita ang grupo ni Harudo kasama si Kyoko at bumalik si Shaver para hanapin sila, pero hindi makapasok si Hokuto sa bahay at habang papalapit si Shaver, umatake si Tenma mula sa itaas at sinundan ni Taoji at pagkatapos ay si Suzuka. Nagkaisa ang buong grupo sa pag-atake ngunit habang mas nasasaktan si Shaver lalong lumalakas ang kanyang paglaban. Palitan nilang sinaktan si Shaver at pagkatapos ay tinawag ni Natsum ang isang dragon para umatake. Sa laban ay tinutuhog ni Shaver sa ulo si Tokada na dahilan para ito'y mawala sa sakit at nasugatan din si Natsum at mukhang siya talaga ang tina-target ni Shaver, kaya kinuha siya ni Harudo at tumakas.
Naiwan ang iba upang pigilan si Shaver at dinala ni Harudo si Natsum sa isang imbakan kung saan nagtatago rin ang maraming estudyante subalit dumating si Shaver, sumugod siya kay Natsum at tinangkang protektahan siya ni Harudo subalit napalipad siya palayo. Tinamaan din si Natsum dahilan para mapunit ang kanyang damit at mabunyag ang kanyang lihim, tinangkang pigilan ni Harudo ang nangyayari pero patuloy siyang binubugbog. Wala siyang magawa kundi panoorin habang pinapahirapan ni Shaver si Natsum na napilitang lumaban. Sa mga sandaling iyon ay nawalan ng pag-asa si Natsum at puno ng hiya at pighati. Galit na galit si Harudo pero kailangan niyang manatiling kalmado at nag-concentrate siya, at nagsimulang lumiwanag ang kanyang selyo at ayon sa itinuro ni Ria na sa wakas ay naramdaman na niya ang presensya ng mga espiritu at nang umatake si Shaver, kalmado siyang gumamit ng water spell para mabulag ito. Sinundan niya ito ng wood spell para magapos ang mga paa at pagkatapos ay sunod-sunod na fire attacks. Tinawag niya si Kan para umatake at nadiskubre na mahina si Shaver sa fire spirits, ngunit kulang pa siya sa spiritual energy at dinala niya si Shaver papunta sa bakuran para mas malaya silang makakalaban. Pinigilan siya ni Natsum ng sapat na tagal upang makapag-cast ulit si Hared ng High Akiyahiyo spell at sa pagkakataong ito, matagumpay niyang napahina ang spiritual energy ni Shaver at pagkatapos ay sumitsap siya ng madilim na enerhiya mula sa isang malapit na demonyo upang makabuo ng isang napakalakas na fire spirit. Gamit ito ay tuluyan niyang natalo si Shaver at ibinalik ito sa espada. Matapos ang laban ay ipinaliwanag ni Harudo ang dahilan kung bakit kailangang mag-disguise ni Natsum. Ang pinakahirap na makaintindi ay si Kyoko at samantala ang Hepe at si Iwol ay nagtungo upang makipagpulong sa kanilang mga nakakataas. Sa ngayon ay bahagi pa lang ng sindikato ang kanilang nakakaharap at hindi pa ang ugat nito. Ipinag-ulat din ni Amami na may isang taong nagkontrol kay Takiko upang magpanggap bilang si Hirata. Bukod sa paggamit ng Shikigami at pagpatay kay Maki ay napaka-misteryoso ng babaeng ito at kaunti lamang sa mga pamilya ang may kakayahang gumamit ng Shikigami, kaya napakabihira nito at kung ang mga kultista ay makakakontrol ng Shikigami ay magiging delikado ito. Isa itong seryosong problema kung hindi ito masosolusyonan agad at sa puntong ito ay hindi na nagtago ang kanyang boss. Tinawag niya si Takiko at ipinakilala ito bilang huling tagapagmana ng Shido at nagsimulang magtanong si Amami sa kanyang boss kung bakit ito may koneksyon sa isang taong may ugnayan sa sindikato, pero hindi ito nagpaliwanag at sinabing ito ay desisyon ng angkan ni Kyoko. Nagngit-ngit si Amami na itinago sa kanya ang lahat ng ito pero naniniwala siyang hindi pa alam ng principal. Kung alam ito ng principal ay tiyak na hindi niya papayagan ang ganitong bagay at matapos sabihin iyon, umalis siya sa investigation bureau at sinunog ang kanyang pamaypay. Mula roon ay nagsimulang buuin ng kanyang boss ang plano para sa muling pagkabuhay ni Yako at kinabukasan, pagbalik sa eskwela ay nagsimulang kumalat ang mga chismis tungkol kay Natsum at maliban kay Kyoko, halos lahat ng mga kasama ay tinanggap na ang sitwasyon. Napag-usapan nilang hahanapan ng pagkakataon para maipaliwanag ito sa kanya at pagdating ni Natsum sa klase ay hinarap ang lahat, yumukod siya at humingi ng tawad sa kanila dahil sa kanyang pagsisinungaling pero wala ni isa man ang nanisi sa kanya, sa halip ay nagpasalamat pa sila dahil sa kanya at nakaligtas sila na mas maayos pa ang kinalabasan kaysa sa inaasahan ni Harudo maliban kay Kyoko. Pagkatapos ng klase ay nilapitan siya ni Harudo at mabilis niyang sinubukan na ipaliwanag ang dahilan ni Natsum, pero pinutol siya ni Kyoko at ipinaalala nito ang sinabi niya noon na noong bata pa siya ay nangako siya kay Natsum, pero ang totoo ang taong nakilala niya noon ay si Harudo at hindi si Natsum ang taong gusto niya ay si Harudo. Habang naririnig ito ay unti-unting naalala ni Harudo na totoo nga, naglaro silang dalawa noon bilang mga bata at walang sinabi si Kyoko at lumayo at pumunta siya sa cafeteria kung saan balak sana niyang humingi ng tawad kay Natsum dahil sa pagiging sobrang harsh niya kahapon. Pero nauwi ito sa ganito. Biglang dumating si Suzuka at pinuntahan siya at pinayapan nito ang nababagabag na damdamin ni Kyoko at sinabing hindi dapat umabot sa ganito ang lahat. Sinabihan siya na kung hindi pa rin siya mapalagay ay mas mabuting sabihin na lang niya ang lahat sa kanila. Saktong may fireworks festival kinabukasan kaya't pwede niyang gamitin ang pagkakataong iyon para ayusin ang lahat. Masayang niyakap ni Kyoko si Suzuka bilang pasasalamat at samantala, si Harudo ay nababalisa ng husto ng gabing iyon dahil muli na namang nakalimutan niya ang pangakong ginawa niya noong bata pa siya. Kinabukasan ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ama na ligtas ito at habang naguguluhan pa rin,
Lumabas siya papuntang cafeteria kung saan narinig niya ang balita na nasunog ang kanilang mansyon at 6 na oras bago ang sunog ay dumating si Iwa mula sa ONI-OG Bureau para arestuhin ang ama ni Natsam, ang kasalukuyang pinuno ng angkan ng Tsuchamakado at pinipilit siyang isuko ang kahon kung saan nakalagay ang Crow Cloak. Natural na tumanggi ang ama ni Natsam at nang tinangka nilang gumamit ng dahas ay humaharang ang ama't ina ni Harudo at nang hindi nagtagumpay sa pakikipag-usap, nauwi ito sa karahasan at matapos malaman na nawawala si Chief Amami, nagsimulang maghanda si Master Jin para sa discharge. Habang naghahanda ay muling nagpakita si Deman at ngayon ay muling isinilang bilang isang bata at bumalik siya dahil hindi pa niya nasasagot ang mga tanong ni Jin noon. Pagkatapos mag-isip ay tinanong siya ni Jin kung ang pagsabog na pumatay sa kanya ay gawa ng sindikato at kinumpirma ito ni Deman. Sunod ay tinanong niya kung sino ang nasa likod nila at sinabi ni Deman na konektado ito sa Emoji Bureau. Pangatlo ay tinanong niya kung bakit kailangan nila ang Crow Cloak at sinabi ni Deman na ito'y para sa kanyang alagad si Suzo. Pagkatapos nito ay umalis na si Deman at iginiit na masyado raw mababaw ang mga tanong na iyon. Kaya kung kailangan ay pwede naman siyang tawagan para sa reward kapag tinalo siya ulit at tungkol naman sa sunog, iniulat na nawawala ang 3 miyembro ng pamilya Tsuchamakado, samantala si Kyoko ay papunta sana para yayain sina Harudo at Natsam at nang lumapit sa kanya si Takiko, hiningi nito kay Kyoko na samahan siyang hanapin si Natsam at maya-maya lang pagkakita sa kanya ay umalis na si Kyoko. Ipinaliwanag ni Takiko na dumalaw lang siya sa paaralan at nang marinig ito ay ipinasyal siya ng 3 at habang nag-e-enjoy sila ay tinawag ng isang guro si Natsam. Nagtanong si Takiko kung bakit, at ipinaliwanag ni Harudo ang nangyari sa sunog na ikinagulat din ni Takiko. Pagbalik ni Natsam mula sa opisina ng guro ay iginiit niyang wala pa ring balita sa kinaroroonan ng kanyang ama at sa sandaling iyon, walang nakaalam kung saan nakuha ni Takiko ang kanyang impormasyon pero sinigurado niya na ligtas ang parehong pamilya at ang sunog ay dulot ng agresibong aksyon ng ONI-OG Bureau. Humingi siya ng tawad sa ngalan nila at inamin na may kaugnayan din siya kay Yako. Isa rin siyang tagasunod pero hindi katulad ng mga hangal sa labas at gusto lang daw niyang makipagkaibigan sa grupo ni Harudo. Sa gitna ng emosyon ay nagyaya siya ng isang laban at tinanggap ni Natsam ang hamon at sa umpisa ay naglaban sila gamit ang mga elemento, pagkatapos ay mga ibong mandirigma dahil sugatan pa rin si Hokkaido at basic magic lang ang ginamit niya. Nang makita ni Takiko na hindi ginagamit ni Natsam ang Yakuzo spells ay nadismaya ito at naging seryoso, nagsimula siyang mag-chant ng spell na hindi tumama kay Natsam pero nagpapahirap kay Harudo na nasa gilid lang. Para bang binabayo ng mga martilyo ang ulo nito at nang malapit nang matapos ni Takiko ang spell ay biglang dumating si Master Jin at pinigil si Harudo at pansamantalang pinatigil ang laban. Inimbitahan niya si Takiko at ang kanyang Shikigami na umalis dahil tapos na ang school tour pero kung igigiit pa rin nilang lumaban, hindi siya magdadalawang isip at humingi ng tawad si Takiko at umurong at pagharap kay Harudo, tinanong siya ni Jin kung kailan nagsimula ang kanyang kondisyon. Sumagot si Harudo na simula pa ng laban ni Jin siya nagsimulang makaramdam ng ganon. Tinanong ni Jin ang tungkol sa talisman sa mata niya at nalaman niyang ito ay galing kay Natsam upang makakita siya ng mga espiritu at nang suriin ito ay wala namang nakitang problema si Jin, pero kakaiba talaga ang kalagayan ni Harudo kaya't hiniling niyang si Suzuka na ang mas magmasid dito. Habang nakatingin sa paligid ay napansin ni Jin na may kulang at sinabi ni Taoji na nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sina Kyoko at Harudo matapos mabunyag ang katotohanan tungkol kay Natsam. Ipinaliwanag nila ang lahat kay Jin dahil hindi siya sanay magbigay ng payo sa ganitong bagay ay sinabi lang niya na mas mabuting maging totoo sa nararamdaman, at kung may nararamdaman siyang guilt at humingi na lang siya ng tawad kay Kyoko. Sinunod agad ni Natsam ang payo at tumakbo para hanapin si Kyoko at pagkakita nila ay yumukod si Natsam at humingi ng tawad dahil itinago niya ang katotohanan, ibinuhos niya lahat ng nararamdaman ang bigat ng kanyang pamilya at kung paano si Harudo lang ang naging kaibigan niya, kaya't nasanay siyang lumayo sa iba nang hindi namamalayang nasaktan niya si Kyoko. Nagbukas din si Kyoko ng damdamin akala raw niya noon si Natsam ang gusto niya. Pero dahil sa palaging pag-iwas nito at nasaktan siya ng labis at matapos ilabas ng dalawa ang lahat ng itinatago nilang damdamin nagkaayos na sila. Samantala ay nalaman ni Jin Sensei mula sa prinsipal ang ilang detalye tungkol kay Takiko at noong panahon ng digmaan, pinarangalan si Tsuchimakado bilang hari ng Anoji at naging tagasunod niya ang mga angkan ng Kurohashi at Sama,
Pagkatapos ng pagkatalo sa digmaan nawala ang Sama clan at si Takiko na lang ang natitirang tagapagmana. Sa pagkawala ni Chief Amami at pagkasunog ng tirahan ng Tsuchim Makato at hindi malabong na may kinalaman dito ang ministro na ama ni Kyoko, binanggit din ni Jin Sensei na ikinagulat ng prinsipal ang pagiging babae ni Natsam, dahil ayon sa hula ay lalaki ang magiging reinkarnasyon ni Yakuzo. Sa kabilang banda ay naayos na rin ni Harudo ang alitan nila ni Kyoko matapos siyang masampal nito, parang pinakawalan lahat ng galit ay niyaya rin siya ni Kyoko na dumalo sa Fireworks Festival kinabukasan at samantala, bumalik si Takiko para makipagkita sa ama ni Kyoko. Doon muling nagpakita ang dalawa niyang Shikigami si Chihiro na inakala nilang patay na at isa pang Shido, ang pinuno ng Undead Army mula sa Spirit Disaster at nakuha na ni Shido ang Raven Cloak mula sa ama ni Natsam. Nanatiling kampante si Takiko at iniisip na kapag napa-reincarnate na niya si Natsam bilang si Yako ay magiging magkaibigan pa rin sila, tinawagan niya si Kyoko gamit ang telepono ng ama nito at humihiling na tulungan siyang ayusin ang pagkikita nila ni Natsam. Ginamit niyang dahilan ang pagkakasundo pero sa totoo lang ay balak nilang isuot kay Natsam ang cloak para tuluyang ma-reincarnate si Yako. Sakto namang magkakasama sila sa festival kaya't inimbitahan ni Kyoko si Natsam at hindi sinasadyang nasabi na babae ito. Kinaumagahan ng Fireworks Festival ay magkasama sina Harudo at Natsam at kumain sila ng shaved ice sa parke at nagkwentuhan tungkol sa pang-araw-araw na bagay, dahil sa saya ay natuluan ng yelo ang binti ni Harudo kaya tumakbo ito sa gripo para magbanlaw. Doon muling lumitaw ang lalaking puti ang buhok at sinabi nitong ninakaw na ang Raven Cloak at ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Kapag lumala ang sitwasyon ay hanapin daw ni Natsam si Suzo dahil makakatulong ito sa kanya at pagkasabi nito ay nawala siya. Samantala ay kinumpirma ni Taiko sa ama ni Kyoko na babae nga si Natsam, pero ayon sa hula ay dapat lalaki ang reinkarnasyon ni Yakuzo at alam na ito ng ama ni Natsam kaya itinago niya ang tunay na reinkarnasyon ni Yako. Handa pang isakripisyo ang anak na babae para lang mapigilan ang pagbabalik ni Yako. Galit na galit si Takiko at nagpasya siyang siya na mismo ang magpapa-reincarnate kay Yako. Pinaghinalaan niyang si Harudo ang tunay na reinkarnasyon dahil siya lang ang nag-react sa spell niya noon at sa Fireworks Festival. Masaya ang grupo ni Harudo at pagsapit ng gabi ay nagtipon silang lahat para manood ng fireworks. Habang nag-e-enjoy ay pinilit nila si Harudo na bumili ng inumin at sumama si Natsam. Malinaw na gusto ng grupo na bigyan sila ng sandaling dalawa lang at habang magkasama at nang magsisimula ng aminin ni Natsam na siya si Hoko, ang palaging nasa tabi ni Harudo ay biglang lumitaw si Takiko. Sinimulan nito ang reincarnation ritual at napasigaw sa sakit si Harudo at sinubukan pigilan ni Natsam pero hinaranggan siya ni Chihiro. Tinawag niya si Hoko para lumaban pero masyadong malakas ang kalaban at isang hampas lang ay nawalan na ito ng malay. Dumating ang iba para tumulong pero hindi pa rin bumuti ang sitwasyon at ibinunyag ni Takiko ang plano ng ama ni Natsam at ipinahayag na si Harudo ang tunay na reinkarnasyon ni Yako. Ginamit niya ang Raven Cloak para tapusin ang ritual. Pero biglang nagwala ang spiritual energy ni Taji at ang cloak pala ay hindi simpleng balabal na isa pala itong Shikigami. Nag-merge ito kay Harudo at nawalan siya ng kontrol at lumipad siya sa kalangitan na parang baliw. Mabilis siyang sinundan ni Natsam at hindi na makontrol ni Harudo ang sarili. Inaatake ang kahit sinong lumapit at lahat ay lumipad para tumulong at nag-iisip si Natsam ng paraan at naalala niya ang sinabi ng lalaking puti ang buhok at plano ng kanyang ama at napagtanto niyang isa palang Oni OJ si Harudo. Sinarado ng kanyang ama ang kapangyarihan nito para hindi mahalata at ang ginawa niyang ritual ay nagbukas lang ng bahagi nito. Kaya naging unstable ang spiritual power ni Harudo at kailangan niya ngayong tapusin ang ritual para makontrol nito ang kapangyarihan niya. Sa isip na ito ay sinugod niya si Harudo at hindi inalintana ang mga atake at nakalapit siya at natapos ang ritual. Nakontrol ni Harudo ang robe pero sobrang sugatan na si Natsam at nawalan ng buhay at nakaamin lang siya ng sorry at ng kanyang damdamin bago tuluyang pumikit. Sa isang panaginip ay muling nagkita sina Natsam at Hokudo at nag-usap sila sandali bago unti-unting naglaho. Labis ang hinagpis ni Harudo at sinubukan niya ang lahat ng klase ng talisman para mailigtas si Natsam pero wala ring nangyari. Hanggang sa naisip niya ang pinakamatinding paraan ang Taisen ritual at tinangka siyang pigilan ni Taji at sinabi nilang lumala na ang sitwasyon at wala na ito sa kanilang kontrol. Dumating din ang Oni OG Bureau at sinubukan na arestuhin ang grupo. Ngunit si Harudo ay parang isang hayop na nawalan na ng lahat.
Bitbit si Natsum ay tumakas siya at napilitan sina Taoji at Suzuka na habulin siya at sinundan nila ito hanggang sa isang abandonadong gusali. Nagmakaawa si Harudo kay Suzuka na tulungan siya pero tumanggi ito dahil labag iyon sa mga paniniwalang dati ring sinabi ni Harudo. Sinubukan din siyang kausapin ni Tai at iginiit na dapat na niyang tanggapin at hayaang makapahinga si Natsum sa kapayapaan. Biglang lumitaw si Shido at napabalikwas si Suzuka nang makita ang ama niyang dapat ay patay na at nang malaman nilang isa pala itong Shikigami ni Takiko. Agad na umatake sina Harudo at Tai pero sobrang lakas ni Shido at tinalo niya silang pareho. Inalok ni Shido si Harudo na sumanib sa kanilang panig at syempre kung sasama siya ay tutulungan daw siya ni Shido na isagawa ang Taisel ritual. Hindi siya binigyan ng sapat na oras upang magdesisyon dahil malapit nang maglaho ang kaluluwa ni Natsum. Kailangang makapagdesisyon si Harudo kaagad. Pagkasabi nito ay umalis si Shido at napaligiran ng Army OJ Bureau ang tatlo. Nabigla ang mga magulang ni Harudo nang mabalitang patay na si Natsum dahil hindi ito bahagi ng kanilang plano at samantala sa akademya, si Harudo lamang ang kinuha habang pinalaya ang iba. Bumalik sila at iniulat ang lahat sa headmistress na gustong personal na suriin ang katawan ni Harudo at Natsum. Ngunit dumating si Iwao dala ang balita at ipinahayag niyang lampas na sa kapangyarihan ng akademya ang kaso ni Harudo, kaya ang bureau na ang hahawak nito. Gayunpaman ay hiniling ng headmistress na payagan si Jin Sensei na bisitahin si Harudo dahil dati siyang kasapi ng bureau. Dumiretso si Jin para tingnan ang bangkay ni Natsum at labis niyang pinagsisihan na hindi niya ito natulungan. Hindi naman nakatambay lang ang grupo ni Taoji at alam nilang ang bureau ay base ng sindikato. Kaya binalak nilang sagipin si Harudo na hindi pa nila alam kung paano pero wala nang masyadong oras, hindi na magtatagal ang kaluluwa ni Natsum at doon lahat ay sumang-ayon na tulungan si Tai. Ang plano ay magkunwaring uuwi na at pagkatapos ay magtipon muli malapit sa bureau upang makapagplano ng hindi mapaghinalaan. Noong oras na iyon ay may naramdamang kakaiba si Kyoko nang makita niyang kumikislap si Tenma pero binaliwala niya ito. Samantala matapos bisitahin ang katawan ni Natsum ay nahikayat ni Jin Sensei si Old Man Demand na sumama sa kanya sa paglusob sa Anyaji Bureau. Pagdating ng grupo ni Taji na napansin nilang wala si Tenma at hindi nila ito sinisi dahil alam nilang hindi siya sanay lumaban at baka maging pabigat lang, ang problema nila ngayon ay hindi nila alam kung saan ikinulong si Harudo. Sa kabilang banda ay nauna na sina Jin at Demand sa bureau at sa loob ay nagising na si Harudo pero para siyang walang kaluluwa at hindi alam ang dapat gawin at bigla, isang spider Shikigami ang lumitaw sa labas ng pintuan at sinubukan na makipag-ugnayan sa kanya at nagpalitan sila ng kaunting impormasyon bago dumating si Chihiro at dinala si Harudo. Dinala siya para humarap sa ama ni Kyoko na si Genji at napansin ni Harudo na may isang taong nawawala ang may kagagawan ng lahat ng ito. Sinabi ni Chihiro na labis ang pagkagulat ni Taiko sa pagkamatay ni Natsum kaya't pinatulog muna nila ito ng matagal. Diretsahang tinanong ni Harudo kung maaari pa ba nilang buhayin si Natsum at syempre ay posible pero sa isang kondisyon, kailangang sumanib siya sa kanilang panig at hindi bilang si Harudo kundi bilang reinkarnasyon ni Yako. Pero hindi iyon ang buong katotohanan at ipinaliwanag ni Genji na dahil hindi pa ganap na naipasa kay Harudo ang mga alaala ni Yakuzo, hindi pa niya magamit ang mga spell nito kaya't sasanib siya hindi bilang Yako, kundi bilang si Harudo ang tagapagmana ng pamilya Tsuchima Kado. Isinalaysay din ni Genji na pagkatapos ng Pacific War na si Yako ay lumikha ng maraming uri ng mahika para tumulong sa mga estudyante at gayunman, hindi niya ito nagawa mag-isa at tinulungan siya ng mga relihiyosong sekta at ng World Council na nagbigay sa kanya ng kaalaman upang makumpleto ang iba't ibang uri ng mahika. Ang mga tumulong na ito ang naging mga sangay ng tatlong pangunahing pamilya ang Tsuchima Kado, ang pamilya ni Kyoko at ang Selma. Ngayon ay wala na silang kakulangan maliban sa isang hari at ang tatlong pamilyang ito ang magpapatuloy ng misyon ni Yako, at kailangan nila si Harudo upang makipagtulungan at pangunahan ang angkan ng Tsuchimado. Bago pa siya makasagot ay isang alarma ang tumunog sa labas at si Old Demon ang unang nagsimula ng labanan. Habang pinapakawalan niya ang kanyang mga halimaw ay isang napakalaking apoy ang sumiklab at tinupok ang mga ito, lahat ng ito ay gawa ng pagdating ni Iwao. Magtatagisan na sana sila habang si Master Jin ay nakapasok na sa bureau at hinarap si Ria at sa gitna ng kaguluhan ay nais ng grupo ni Taoji na pumasok ng palihim, ngunit pinigilan sila ni Kyoko at sinabing maghintay pa ng kaunti at ginamit niya ang kanyang mga mata upang magmasid.
Sa loob ng bureau ay patuloy si Genji sa paghimok kay Harudo na sumanib at pinipilit niya itong gumawa ng desisyon at sa sandaling tila susuko na si Harudo, biglang lumitaw si Kan at nakiusap sa kanya na pag-isipan muli. Naniniwala siyang hindi magiging masaya si Natsum kung bubuhayin siya para lamang makita si Harudo sa ganitong kalagayan. Ipinaalala niya dito ang lahat ng pinagdaanan nila at ang mga labanan ay kasiyahan at mga sakit, mga bagay na hindi na niya mararanasan kung sasama siya kay Genji. Ngunit naniniwala si Harudo na tanging sila lang ang may kakayahang ibalik si Natsum at sumagot si Kan kung kaya nila ay kaya rin nito, hindi ba't na isasagawa na ni Yako noon ang Taisen ritual at patuloy na tumanggi si Harudo dahil wala siyang alaala bilang si Yako. Kaya sumigaw si Kan na hindi ba't sinabi nito na gagawin niya ang kahit ano para maibalik si Natsum at ito na ang pagkakataon. Biglang natauhan si Harudo at nagpasya na hindi siya susunod kay Genji at ibabalik niya si Natsum gamit ang sarili niyang lakas. Nang makita ni Shido na wala nang pupuntahan ang usapan ay sinubukan niyang hulihin si Harudo, ngunit sa sandaling iyon ay dumating ang gagamba ni Amami at nanawagan kay Harudo na gamitin ang Crow Cloak dahil inalis na niya ang selyo nito, ngunit bago pa man ito makarating ay inatake na ni Shido si Harudo. Sinubukan na ipagtanggol ni Kan si Harudo ngunit nabigo siya at maging ang tulong ni Amami ay na-neutralize din ni Shido. Sa sandaling iyon ay lumitaw si General Taoji sa labas at muling sumabak sa laban kasama si Old Demon. Samantala si Tenma ay nagbalik at muling nakatagpo si Sister Suzo at pinili siya ni Suzo bilang piyesa sa plano nitong magtagumpay at sa pagkakataong ito, upang gibain ang isang imperyo ay sisimulan ito mula sa pundasyon. Binigyan siya ni Suzo ng itim na card at sinamantala ang likas niyang mahina at halos hindi napapansing presensya upang makapasok ng madali. Ang kailangan lang niyang gawin ay isaksak ang card sa sistema upang sirain ang buong pundasyon ng bureau. Habang palalim siya ng palalim sa loob ng bureau ay nakaharap ni Tenma ang ilang sagabal at kadalasan mga kawani ng opisina. Habang tumitingin sa paligid ay napansin din niya ang surveillance spider ni Amami. Habang nag-iisip siya ng plano at biglang sumugod ang mga kaluluwang multo ni Demand at nagdulot ng kaguluhan, dahilan para magsitakbuhan ang mga staff at ngayon na wala na ang mga staff, ang mga multo naman ang susunod nilang problema. Natakot si Tenma pero naalala niya ang mga turo ni Master Jin at ang suporta ng lahat at nag-focus siya at gumamit ng invisibility spell, dahan-dahan na dumaan sa mga multo papaloob sa gusali at samantala. Si Old Demon ay patuloy sa pagpapadala ng mga multo sa labas pero sinusunog silang lahat ni Iwa habang lumalabas. Sa laban ni Master Jin ay wala na siyang oras para makipaglaro kay Ryuji at gumamit si Ryuji ng iba't ibang makukulay na spell pero na-neutralize ni Master Jin ang lahat ng iyon, tapos ay binugbog siya ng sunod-sunod at pinilit si Ryuji na mag-shield at nang tumigil ang pagbubugbog ay tapos na ang laban. Lumitaw ang isang bitag ng tinek at tumama kay Ria. Sa sandaling iyon ay nakarating si Tenma sa lugar kung saan nakaselyo ang Crow Cloak at agad niya itong binasag. Doon din lumitaw si Amami para sagipin si Harudo at nang ipatawag ni Harudo ang uwak ay isinama nito si Tenma. Nakita ni Master Jin na tapos na ang laro kaya gumamit siya ng flashbang para i-stun si Ria at saka siya umalis habang nagngingit-ngit si Ryuji. Dumating si Tai sakay ng kabayo at sinagip si Harudo para masiguro ang kanilang kaligtasan. Gumamit si Suzuka ng protective spell mula sa labas at matagumpay na nakatakas ang grupo pero bago pa sila makapagpahinga ay natunton na agad sila ni Shido. Sa oras ding iyon ay dinala rin ng uwak si Tenma at unang gustong patayin ni Shido si Tenma, pero bigla siyang nabulag pansamantala at ito ay dahil sa ama ni Natsum na tumutulong sa grupo ni Harudo mula sa malayo. Nagulat si Shido pabalik kay Genji na siya namang nagbalita na nakatakas na rin si Amami mula sa bilangguan. Laking gulat ng grupo sa biglaang pagdating ni Tenma at hindi siya nag-angkin ng lahat ng credit at sinabing dahil iyon sa tulong ni Suzo. Pagkatapos nito ay pinag-usapan nila ang susunod na hakbang at sinabi ni Harudo na gusto niyang buhayin mismo si Natsum at humingi siya ng tulong ng lahat at syempre, pumayag silang lahat pero bigla na lang lumitaw ang tumututol sa kanila si Zenjiro. Hindi siya papayag na gawin ni Harudo ang ipinagbabawal na teknik at alam niyang sasang-ayon si Teacher Jin dito. Ang Taisen ritual ay parang isang lasong tabak kapag nabigo ay hindi lang si Harudo kundi maraming inosenteng tao ang madadamay. Kahit magtagumpay ay mabigat ang magiging kabayaran at kung hindi man ang buhay niya ay baka ibang bagay o tuluyan siyang kainin ng kasamaan. Pinayuhan ni Zenjiro na tanggapin na lamang ang pagkawala ni Natsum at bigla na lang nawala ng malay si Kyoko na lumabas ang kanyang kaluluwa sa katawan.
Nakita niya ang espiritual na enerhiya ng lahat at nakakita ng libo-libong dimensyon at iba't ibang mundo. Napagtanto niya na ang mga ipinagbabawal na teknik ay mga limitasyong tao lang ang gumawa at nakita rin niya ang espiritu ni Natsam naghihintay pa rin, kaya pa nilang iligtas siya at pagkasabi noon ay nawalan na siya ng malay. Nagulat si Zenjiro na nagising na pala ang kapangyarihang astrologiya ng angkan ni Kauko at sa sandaling iyon, tila nakapagdesisyon na si Teacher Jin pipiliin pa rin niyang protektahan ang kanyang mga estudyante. Binuksan niya ang daan para sa grupo ni Harudo at naiwan si Tenma para alagaan si Kauko. Ngayon ay pupunta ang grupo ni Harudo upang hanapin ang katawan ni Natsam at makipagkita kay Suzo para malaman kung paano siya bubuhayin. Biglang lumitaw ang isang grupo ng mga uwak at hinaharangan sila at nagpasya si Suzuka na maiwan para harangin ang mga ito. Nang tama na ang oras ay naghiwalay sina Taoji at Harudo at tinawag niya ang Crow-Cloak at nagpatuloy. Biglang dumating si Ria para atakihin siya at dahil may galit pa rin kay Teacher Jin ay nais niyang ibunton ang lahat kay Harudo at syempre, wala nang oras si Harudo para lumaban. Sinubukan niyang tumakas pero patuloy siyang hinabol at inatake ni Ria at wala siyang pakialam kahit may mga inosenteng madamay at ginamit pa niya ang isang nagliliyab na kamay upang madakma si Harudo. Nahirapan siya sa pagtakas at biglang dumating si Kan at inatake ang kamay ni Ria kaya't napilitan itong itigil ang spell. Dahil sa inis ay nagdesisyon si Ria na patayin si Kan at gusto nang tumakbo ni Harudo para iligtas siya, pero hinaharangan siya ng uwak at wala siyang nagawa kundi tanggalin ang cloak upang protektahan si Kan at kapalit nito, nawala ang isa niyang mata at pinalipad ni Ria si Harudo at Kan palayo. Pero handa pa rin si Kan na ipagsanggalang si Harudo sa tagpo na iyon at naalala ni Harudo na ang nangakong maglingkod sa kanya habang buhay ay si Kan. Nang bumalik ang kanyang alaala at bumalik rin ang kapangyarihan ni Kan ay inalis niya ang kanyang pangalawang selyo para lumaban kay Ryeji. Pero tinawag ni Ria si Shaver para patayin si Harudo para pigilan ito at pinakawalan ni Kan ang kanyang ikalimang selyo at tuluyang bumalik ang orihinal niyang lakas. Agad niyang binagsak si Ria at pinatahimik si Shaver pero kahit ganoon ay nagawa pa rin ni Ria na pigilan siya, kaya't nagkaroon ng pagkakataon ang baliw na si Shaver na umatake kay Harudo. Bago tumama ang espada ay biglang lumitaw ang lalaking may puting buhok at hinarang ito at siya si Kakayoki na isa sa dalawang pamilyar ni Yakuzo. Nang makita ni Ryuji na naroon na ang parehong pamilyar ni Yakuzo at nagpasya siyang umatras at huwag nang ituloy ang laban. Agad na ginagamot ni Kan si Harudo at nang magising siya ay dala na niya ang lahat ng alaala ni Yako. Naghihintay si Kan, Yuki at ang uwak ng susunod na utos niya at samantala sa panig ni Teacher Jin, habang papalapit na sila ni Zenjiro sa labanan ay dumating si Old Man Demand dala si Amami. Umatras si Zenjiro bilang paggalang sa direktor pero nagbanta siyang hindi siya magpaparaya sa susunod. Bumalik tayo kina Harudo ay nakarating na sila sa lugar kung saan naroon ang katawan ni Natsam. Naghihintay na roon si Taiko at wala nang saysay ang anumang paliwanag niya. Ang gusto lang ni Harudo ay makuha si Natsam at kahit makipaglaban pa siya ay ayos lang kaya't umalis na lang si Taiko at pagkatapos nito, dinala ni Harudo si Natsam sa dambana kung saan naghihintay si Suzo at ayon sa tagubili ni Suzo ay sinimulan na niya ang ritual. Isang haligi na liwanag ang lumitaw at tinanglawan ang lahat pero kung magiging matagumpay man ito o hindi ay hindi pa tiyak. Samantala ay hiniling ni Teacher Jin kay Old Man Demand na maging kanyang pamilyar at pumayag ito agad-agad. Makalipas ang ilang panahon na naghihintay pa rin ang lahat sa resulta at nakakuha ng tawag si Tenma mula kay Suzo. Tagumpay ang ritual pero kailangan pa ng kaunting panahon bago muling makita sina Harudo at Natsam. Nang matanto nilang si Harudo na ngayon si Yako ay napagdesisyonan nilang huwag na lang maghintay. Pupuntahan nila ito para ipaalala sa kanya ang lahat ng pinagdaanan nilang magkakasama. Sa isang puting silid ay nagising si Natsam sa boses ni Harudo at labis ang tuwa nilang makita muli ang isa't isa, doon na rin nila inamin ang tunay nilang nararamdaman. Naghalikan sila. Pagkatapos nito ay humingi ng tawad si Harudo kay Natsam at sinabi niyang may kailangan pa siyang gawin ngayon. Hiniling niya na maghintay si Natsam sa kanya at kapag dumating na ang tamang oras at kakain uli sila ng shaved ice ng magkasama at muling natulog si Natsam, habang si Harudo ay nagsimula sa panibagong paglalakbay kasama ang dalawang Shikigami.